Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 406. Mahalagang sandali. Hihihi. Talagang ang bagong estudyanteng iyon ang nag-iwan ng 2 taon sa isang pagkakataon. Hawak ni Wode ang isang case file sa kanyang kamay sa loob ng maluwag na silid. May drawing sa case file. Bagamat 3 taong gulang ang drawing na may mukha na may kaunting inosente pa rin, ang kabuoang balangkas ay eksaktong kapareho ng kay Xiaoyan. Isinara ni Haude ang case file sa kanyang kamay bago lumitaw ang isang tunay na ngiti sa kanyang mukha. Tinapik niya ang mga balikat ni Xiaoyan at ngumiti bago sinabing may mas malalim na kahulugan sa kanyang mga salita. Bata, tiyak na hindi ka simple. Nakasaad sa case file na 4-star daw ka lang 2 taon na ang nakakaraan, ngunit ngayon. Natatakot ako na kahit papaano ay nasa Daoshi class ka, tama ba? Nang marinig ang mga salita ni Haude, agad na nagulat ang mga miyembro ng Law Enforcement Unit. Ibinato nila ang kanilang natigilan na tingin kay Xiaoyan. Sa loob ng 2 taon, direktang umabant siya mula sa isang 4-star Daozi upang maging isang Daoshi. Ang ganitong uri ng bilis ay medyo maganda. Ngumiti si Xiaoyan, hindi tinatanggihan o kinikilala. Pinaplano mo bang pumunta ng direkta sa akademya ngayon? Nakangiting tanong ni Wode. Oo, tumanggaw si Xiaoyan. Dalhin mo ito. Saka ka lang papayagang pumasok sa akademya. Naglabas si Wode ng isang Asher badge mula sa kanyang storage ring, at ibinigay ito kay Xiaoyan. Pagkatapos noon, parang may bigla siyang naalala. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa mga miyembro ng Law Enforcement Unit at ngumiti bago siya nagtanong. O tama. Nagkataon lang, bukas ay ang Inner Academy Qualifying Competition, tama ba? Oo tama iyan, pinuno ng seksyon Wode. Nagmamadaling sumagot ang isang miyembro ng unit. Talagang swerte ka na makakakita ka ng ganoong engranding kaganapan pagkatapos mong pumasok sa akademya. Gayunpaman, naalala ko na tila may pangalan mo sa Inner Academy Qualifying Competition noong nakaraang taon. Ito ay isang bagay na tinulungan ka ni Instructor Rowling na ilagay laban sa lahat ng posibilidad. Sa kasamaang palad, hindi ka dumating sa dulo. Talagang ikinagalit nito si Instructor Rowling. Sa makatuwid, sa palagay ko ay malamang na hindi niya ilalagay ang iyong pangalan sa taong ito. Pagkatapos ng lahat, ang qualifying competition sa pagkakataong ito ay nag-aalala kung maaari siyang ma-promote sa isang Zuan class instructor. Nakangiting sabi ni Wode. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Nang maalala niyang nakita niya ang galit at berdeng mukha ng ginoong babae noon, tumawa siya ng mapait at sinabing, may importanteng bagay talaga akong dapat gawin kaya't hindi ako nagmamadali sa oras na iyon. Hihihi. Wala akong pakialam dito. Kung gusto mong magpaliwanag, pumunta ka at magpaliwanag sa kanya ng mag-isa. Masayang ngumiti si Wode. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa langit sa labas, na unti-unting nagdilim. Gayunpaman, nakikita kong nagmamadali kang pumunta sa Inner Academy, kaya hindi kita pipigilan. Gayunpaman, mayroon pa ring napakalaking rehiyon ng primeval na kagubatan sa labas ng akademya. Mayroong maraming matataas na ranggo na magical beasts doon, na medyo delikado itong dumaan sa gabi. Maaari kong hayaan ang mga tao na magmaneho ng Griffon Carrier upang mabilis kang dalhin ng direkta sa Jianan City. Ayos lang ba? Kung ganoon, maraming salamat, Instructor Wode. Natuwa si Xiaoyan nang marinig ang mga salitang ito, at mabilis siyang sumagot ng may pasasalamat. Ang mapa na ibinigay sa kanya ni Dauma ay sumasakop lamang sa lugar ng Black Corner Region. Ang ulo ni Xiaoyan ay nababalot ng ambon kung saang direksyon siya dapat lumipad pagkatapos makapasok sa Peace Town. Ito ay natural na ang kanyang kasalukuyang hiling para sa isang tao na maaaring humantong sa kanyang destinasyon. Hihihi. Ayos lang. Ngumiti si Wode. Ang kasalukuyang siya ay hindi umayon sa lamig na ipinakita niya sa pasukan ng bayan. Kinawian niya ang kanyang kamay at tinawag ang 2 miyembro ng Law Enforcement Unit. Isang lalaki at ang isa ay babae. Pagkatapos niyang magbigay ng tagubilin, pinayagan niyang lumabas ang 2 at maghanda. Xiaoyan, kailangan kong ipaalala sa iyo minsan bago ka umalis.
Bagamat hindi ka pa nakapasok sa akademya, malamang na marami ka ng potensyal na kalaban sa loob ng Jianan Academy. Hihihi. Sa palagay ko alam mo rin kung ano ang dahilan nito. Ang uri ng namumukod tanging babae na tulad ni Zon ay talagang napakaganda ng pagiging kaakit-akit sa mga pinapaboren, may talento, mga kabataang lalaki ng akademya. Mahigit 2 taon na siya sa akademya ngunit nahuli na ng kanyang reputasyon ang munting bruhang iyon na nagpapasakit ng ulo ng mga tao. Sa makatuwid, ang mga karibal mo sa pag-ibig ay hindi gawa sa simpleng bagay. Gayunpaman, ipinapayo ko sa iyo na malaman kung paano magtiis. Iyon ay magiging mas matalino. Lumapit si Wode kay Xiaoyan at pinaalalahanan siya. Tumawa ng mahina si Xiaoyan nang marinig niya ito. Bagamat nakaligtaan niya ang 2 taong buhay sa akademya, naniniwala siya na ang kanyang buhay at kamatayan na pagjiling sa loob ng 2 taon na ito ay tiyak na hindi mas mahirap kaysa sa anumang paraan ng pagtuturo. Sa loob ng 2 taong ito, kahit na siya ay nakipaglaban ng walang takot laban kay Dao Huang at maging kay Dao Zhangs. Matatakot ba siya sa mga taong kasing edad niya sa academy? Salamat sa iyong paalala, Instructor Wode. Tatandaan ito ni Xiaoyan sa kanyang puso. Ngumiti si Xiaoyan kay Wode, at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Narinig niya ang hiyawan ng Griffon sa labas. Walang pag-aaksaya ng sandali, tumalikod si Xiaoyan at mabilis na lumabas ng silid, at nakita ang malaking Griffon, na nakatayo sa kalye, sa labas. Sa sandaling ito, ang lalaki at babae sa Griffon ay nakangiti kay Xiaoyan habang sinasabi nila. Junior Xiaoyan, mangyaring sumakay. Sasamahan ka namin sa Jianan City. Maraming salamat. Napangiti si Xiaoyan. Ang kanyang mga paa ay dahan-daang itinulak sa lupa at ang kanyang katawan ay mabilis na tumalon papunta sa likod ng Griffon. Agad na lumitaw ang kanyang mga paa na dumaikit sa likod nito at hindi gumawa ng kahit katiting na paggalaw. Nang makita ang ganap na tahimik na katawan ni Xiaoyan, ang pagkabigla ay bumalatay sa mukha ng 2 tao sa likod ng Griffon. Dapat itong malaman na ang mga balahibo ng Griffon na ito ay nagdulot ng kakaibang basa-basa na hangin. Ang ilang mga tao, na nakasakay dito sa unang pagkakataon, ay maaari lamang umupo sa isang partikular na gawa ng tao na saddle upang patatagin ang kanilang katawan. Gayunpaman, ganap na umasa si Xiaoyan sa kanyang sarili upang hayaan ang kanyang katawan na manatili sa equilibrium. Ito ay isang bagay na imposible para sa kanilang dalawa na maipakita ng maluwag. Tama nga ang sinabi ng Deputy Section Leader. Itong Xiaoyan ay talagang may kaunting kakayahan. Bulong ng dalawa sa kanilang mga puso. Ikanaway nila ang kanilang mga kamay kay Wode, na lumabas ng bahay, bago naglabas ng sipol sa kanilang mga bibig. Kaagad, ang mga pakpak ng Griffon na gumagapang sa lupa ay ibinaba. Ang malaking katawan nito ay nagsimulang tumaas sa hangin sa isang spiral. Habang pinagmamasdan ni Xiaoyan ang maliit na bayan, na mabilis na lumiliit, nagpakawala siya ng hangin. Inangat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa azure sky. Unti-unting bumungad sa kanyang isipan ang isang matikas at magandang mukha ng isang dalaga. Ang kanyang pagsimangot at pagtawa ay naging dahilan ng pag-aalala ng binata, na nabuhay ng 2 taon sa kahirapan. Zon, sa wakas makikita na rin kita. Nagpatuloy ang flight na ito ng halos buong gabi. Siyempre, kasama rin dito ang 2 hanggang 3 oras na pahinga sa kalagitnaan. Nang sumapit ang bukang liwayway ng susunod na araw, isang hibla ng sikat ng araw ang bumaril mula sa gilid ng lupain, na nagpaalis sa lahat ng kadiliman sa pagitan ng lupa at langit. Sa sandaling ito, si Xiaoyan, na nakapikit habang nagpapahinga, ay binuksan ang mga ito na parang may bigla siyang naramdaman. Bumaling ang tingin niya sa malayo. May isang balangkas ng isang lungsod na sumasakop sa isang malaking lugar, na nag-iwan ng isa na hindi makapagsalita, dahan-daang lumilitaw sa loob ng mahinang ulap. Ito ang Jianan City Hall. Bagamat siya ay nasa langit, hindi pa rin niya makita ang buong lungsod sa loob ng kanyang larangan ng pangitain. Mula dito, makikita kung gaano kalaki ang lungsod na ito. Hihihi. Junior Xiaoyan, ititigil natin itong Griffon sa flying stop sa loob ng lungsod. Pagkatapos nito, kailangan mong mag-isa na magmadali sa academy.
Ito ang rotation ng ating law enforcement group ngayong linggo, kaya hindi kami makakaalis sa Peace Town ng masyadong matagal. Nakangiti ang binata mula sa law enforcement unit habang kausap si Xiaoyan. Maraming salamat mga senior. Tumanggaw si Xiaoyan at ngumiti habang binibigkas ang kanyang pasasalamat. Hindi na kailangan. Kinawian ng binata ang kanyang kamay. Isang sipol na naman ang ibinuga sa kanyang bibig at agad na nagpakawala ng mahinang tili ang Griffon. Ikinumpas nito ang kanyang mga pakpak at bumaril patungo sa malaking lungsod. Mula sa lumilipad na stop sa Jianan City, itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo at pinanood ang Griffon, na muling bumangon sa himpapawid. Dahan-dahan siyang bumantong hininga, tumalikod, at lumabas sa bakanteng lugar na ito. Isang maluwag at bukas na kalye na sementadong may berdeng bato ang lumitaw sa kanyang mga mata habang naglalakad siya palabas ng flying stop. Ang daloy ng tao sa kalye ay magulo, na naging sanhi ng tahimik na paghinga ni Xiaoyan. Ang ganitong uri ng trapiko ng tao ay isang bagay na kahit ang kabisera ng Jiama Empire ay hindi maihahambing. Talagang karapat-dapat itong maging duyan ng pinakamatandang akademya sa kontinente. Ang pangalan lamang nito ay makakaakit ng hindi mabilang na bilang ng mga tao sa lugar na ito. Hindi huminto si Xiaoyan sa kalye ng napakatagal. Sinundan niya ang rutang itinuro kanina ng law enforcement member at nagmamadaling dumaan. Matapos maglibot sa loob ng lungsod sa ganitong paraan sa loob ng kalahating oras, walang magawa si Xiaoyan. Pinagmasdan niya ang kalyeng iyon, na hindi pa rin niya nakikita ang dulo, at hindi napigilan ang mapait na pagtawa. Kalokohan. Bakit itinayo ang lungsod na ito hanggang sa naging napakalaki nito? Nalungkot si Xiaoyan. Siya ay muli ng tamad na nagmamadali, binagalan ang kanyang mga hakbang habang siya ay naglalakad patungo sa Jianan Academy, na matatagpuan sa gitna ng lungsod. Habang dahan-dahan siyang naglalakad sa maluwang na kalye na iyon, naramdaman ni Xiaoyan ang karaniwang kapaligiran ng lungsod at nakahinga ng maluwag sa loob ng kanyang puso. Mapalad na ang lugar na ito ay hindi katulad ng Black Corner region sa anumang paraan. Muli siyang naglakad sa isang kalye. Sa di kalayuan, tila nakikita niya ang malabong balangkas ng sinaunang akademyang iyon. Pigilan mo yang lalaking yan. Katatapos lang ni Xiaoyan, nang biglang may sumigaw mula sa hindi kalayuan sa harapan niya. Ang isang maliit na kaguluhan ay agad na bumagsak sa kalye na may malaking grupo ng mga tao na bumubuo ng isang bilog at hinuhusgahan habang pinapanood nila ang labanan sa loob nito. Lumipat ang tingin ni Xiaoyan sa bilog ng mga tao, na nanonood ng palabas, ngunit hindi lumalapit. Ang kanyang palad ay marahang tinapik ang malaking heavy Zuan ruler sa kanyang likod, habang ang kanyang mga yapak ay nagsimulang umakay sa kanya sa paligid ng mga tao sa pantay na bilis. Nang si Xiaoyan ay diretsyong maglalakad patungo sa akademya sa di kalayuan, isang malamig na galit na tawa sa karamihan ng tao ang naging dahilan upang biglang ihinto ni Xiaoyan ang kanyang mga yapak. Mayan, huwag mong sayangin ang effort mo. Gusto mo talagang habulin ang nakababatang pinsan ko sa lakas mong yan. Brat, kung ayaw mong gawin itong maganda. Atake. Hindi natin kailangan ang buhay niya, pero dapat makakita siya ng pula. Matapos ang malamig na halakhak na iyon ay tumunog ang isa pang boses na tila galit dahil sa kahihiyan. Kaagad, nagkaroon ng muffled na tunog ng laman na lumalapit mula sa loob ng karamihan ng tao. Nakatalikod si Xiaoyan na nakaharap sa karamihan. Natahimik siya saglit nang marinig ang muffled sound na lumabas mula sa loob ng bilog bago siya marahan na bumantong hininga at agad na tumalikod. Sa loob ng karamihan, isang binata na nakasuot ng asol na damit, na nasa edad 18 o 19, ay marahas na nakikipagpalitan ng suntok sa ilang mga lalaki sa paligid niya, habang ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Nang makita ang Daochi na tumutulo mula sa katawan ng binata, lumilitaw na siya ay nasa klase ng Daoshi. Gayunpaman, ang apat na binata na nakapaligid at umaatake sa kanya ay malinaw na may mga lakas na hindi mas mahina kaysa sa kanya. Kaya naman, Dehado ang nakaasol na binata. Ang kanyang mukha ay paminsan-minsan ay dumaranas ng suntok, at ang mga bakas ng dugo ay umaagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Bang! Isa pang alon ng scuffle ang naganap. Malamig at marahas na sinipa ng isa sa mga binata ang ibabang tiyan ng binata na nakasuot ng asol.
Agad na nagsimulang kumulubot ang likod ng katawan ng huli. Sa kabila ng nakita ng apat na binata na wala siyang kakayahang gumanti, hindi sila nagpakita ng kahit kay titing na tanda ng paghinto. Apat na paa ang gumalaw ng magkasama. Sa mapanlinlang at may bisyo, marahas nilang sinipa ang katawan ng binata na nakasuot ng asol. Bang! 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 Ang mga paa, na naglalaman ng isang mabangis na puwersa, ay nasa lupa sa katawan ng binata na nakadamit asol, nang biglang dumaan ang isang itim na anino. Matapos nito ay malakas itong bumangga sa apat na paa. Apat na nakakakilabot na hiyawan ang agad na napalabas. Napayakap silang apat sa kanilang mga hita at gamulong masakit sa lupa. Matapos itulak ng itim na anino ang apat na tao pabalik, ito ay naging isang malaking, itim na ruler na ipinasok sa matigas na lupa. Niyakap ng binata na nakaasol ang kanyang tiyan, at hirap na tumayo. Medyo namutla ang ekspresyon niya habang itinaas niya ang kanyang mga kamay patungo sa binata na nakasuot ng itim, na nakaharap sa kanya. Mister, maraming salamat po. Xiaoning, mas mababa ang sigla mo kumpara noong huli kitang nakita 2 taon na ang nakakaraan. Dahan-daang lumingon ang binata na nakasuot ng itim na damit. Napatingin siya sa binata na nakaasol ang damit, na natulala ang mukha nang makita ang una, habang nagsasalita na may mahinang ngiti. Xiaoning. Ang nakaasol na binata na ito ay si Xiaoning, na may sama ng loob kay Xiaoyan sa Xiao Clan noon. Ikaw. Ikaw si Xiaoyan. Puno ang mukha ni Xiaoning habang pinagmamasdan niya ang mukha na hindi niya nakita sa loob ng 2 taon. Sa wakas ay gumaling siya pagkaraan ng mahabang panahon, ngunit nahihirapan pa rin siyang paniwalaan ang sitwasyon. Akala ko hindi mo ako makikilala. Tumawa si Xiaoyan. Bagamat may mga hinanakit siya sa lalaking ito, na hindi niya talaga nakikita noong bata pa sila, ang kasalukuyang nasa kanya ay hindi na ang mapusok na bata noon. Ang mga bagay na iyon ay natural na nawala noon pa man. Isa pa, kahit anong mangyari, may sinulid na kadugo ang kaharap niya. Paano ko makakalimutan? Ang nakababatang pinsan na si Xiaoyan. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Xiaoning. Tiningnan niya si Xiaoyan sa kanyang harapan, nakaramdam ng komplikadong emosyon. Ngayong 2 taon na siyang nalilito sa labas, hindi na rin siya bata. Sa labas lamang ng mundo, na naglalaman ng lahat ng uri ng tao, naramdaman niya na ang mga karanasang iyon sa angkan noon ay ang pinakamahalagang alaala sa loob ng kanyang puso. Gaano man ito sabihin ng isang tao, ang kamag-anak ng isang tao sa huli ay medyo mas malapit sa sarili. Ang nakatatandang pinsan na si Xiaoning. Nang makita ang apologetic na ngiti na ibinigay sa kanya ni Xiaoning, ngumiti din si Xiaoyan. Tinapik niya ang mga balikat ng huli. Ang mga taong ito. Ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang tingin sa 4 na taong gumugulong sa lupa at nagtanong. Hindi ba't dahil pa rin kay Zon-er? Alam ng mga taong ito ang tungkol sa relasyon natin at patuloy silang sumusubok sa lahat ng uri ng paraan upang makakuha ng balita tungkol kay Zon-er mula sa akin. Napakagulo talaga. Gayunpaman, hindi sila naglalakas loob na atakihin ako sa akademya. Ngayon, nang lumabas ako para bumili ng isang bagay, nagkataon lang na nakita ako ng mga taong ito. Si Xiaoning ay medyo walang magawa. Sa hitsura nito, lumalabas na hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Napatawa lamang si Xiaoyan nang marinig niya ito. Talagang totoo na ang kagandahan ay pinagmumulan ng problema. Malamang na nawala na nga talaga sa dalaga ang pagiging inosente niya noon. Hihihi. Napakahusay ni Zon-er. Ang isang babae ay dumaranas ng maraming pagbabago kapag siya ay lumaki. Mas lalo siyang gumanda ngayon. Mayroong hindi kilalang bilang ng mga taong nahulog sa kanya sa loob ng 2 taon na ito. Sa tingin ko, magugulat ka rin kapag nakita mo siyang muli. Natatawang sabi ni Xiaoning. Gaano kalaki ang maaaring baguhin ng isang bata? Umiling si Xiaoyan at tumawa ng mahina. Nang sabihin niya ang mga nakakatandang salita, nakalimutan niyang 18 taong gulang pa lang siya. Kung sasabihin mo ang mga salitang ito sa akademya, magsasama-sama ang iba para kalabanan ka. Inilibot ni Xiaoning ang kanyang mga mata. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang may naalala siya. Pagkatapos ay hinawakan niya si Xiaoyan at tumakbo patungo sa pasukan ng akademya.
Kalokohan, nakalimutan ko talaga. Ngayon ang Inner Academy Qualifying Competition. Hindi napigilan ni Instructor Rowling ang panggugulo ni Zun at nakipagsapalaran na ma-promote sa isang Zuan class instructor sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong pangalan. Kung wala ka pa rin tulad noong nakaraang taon, makakalimutan ni Instructor Rowling na ma-promote sa susunod na 3 taon. Siya pa rin ang sumulat ng pangalan ko. Siya pa rin ang sumulat ng pangalan ko. Ang mukha ni Xiaoyan ay ganap na natigilan. Gayunpaman, kahit na nakarating ka dito sa tamang oras, sa tingin ko ay hindi ito makakatulong. Ang Inner Academy Qualifying Competition ay hindi isang ordinaryong kompetisyon. Lahat ng may kwalipikasyon para lumahok ay kabilang sa mga nangungunang estudyante sa akademya. Kung wala man lang lakas ng 7 bituin na si Daoshi, ang isa ay malamang na maalis kapag nakapasok na siya sa competition ground. Bumagal ang nagmamadaling takbo ni Xiaoning habang siya ay bumantong hininga. Nagulat si Xiaoyan. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit bago siya magkaroon ng pagkakataong magsalita, nagpatuloy si Xiaoning. Kalimutan mo na ito, kalimutan mo na ito. Ang makapunta ay mas mabuti kaysa sa pagliban. Kahit na matalo ka, mawawalan lang ng pagkakataong ma-promote si Instructor Rowling. May pagkakataon pa sa susunod. Nang matapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, hinailan ni Xiaoning si Xiaoyan ng malakas at mabilis na tumakbo patungo sa sinaunang akademya. Bilang isang pangunahing kaganapan ng Jianan Academy, ang tinatawag na Inner Academy Qualifying Competition ay natural na ang kaganapang nakakuha ng higit na atensyon. Bukod dito, ang mga kilalang tao sa akademya ay lilito sa loob ng qualifying competition na ito. Ang mga mag-aaral na lalaki at babae na tinitingnan bilang mga idolo ng iba, pati na rin ang kanilang pinagmumulan ng kanilang pagsamba, ay walang alinlangan na isang mahusay na pinagmumulan ng pagkahumaling. Sa makatuwid, ang stadium na ginamit ng akademya ay pinasok at napuno ng mga tao, sa kabila ng naihanda na ng akademya ang pinakamalaki para sa paggamit ng kompetisyon. Hindi mabilang na bilang ng mga mag-aaral mula sa Jianan Academy ang pumipiga at nagkakagulo habang sila ay umaakyat sa mga upuan ng stadium. Sa isang sulyap, ito ay parang dagat ng makakapal na itim na buhok at ang ingay ay tumama sa mga ulap. Ang maluwag na bukas na lupa ay hugis bilog. Ang lugar na nakapalibot sa bukas na lupa ay isang hanay ng mga hagdan ng bato, na paulit-ulit na kumakalat pataas. Parang arena ang hugis na iyon. Kitang-kita ng dagat ng mga taong nakaupo sa paligid ng arena ang buong lugar. Sa sandaling ito, mayroong 2 figure ng tao sa bukas na lupa. Isang lalaki at isang babae. Nag-flash at nagpalitan ng suntok ang dalawa. Ang mabangis na Daochi ripples ay lumiit at sumabog mula sa mga punto kung saan nagkadikit ang kanilang mga palad, na naging dahilan upang ang mga nakapaligid na tao na nakaupo sa viewing gallery ay madalas na naglalabas ng gulat na buntong hininga. Gayunpaman, malinaw na higit sa kalahati ng mga tingin sa viewing gallery ay nakapos sa magandang figure na nakasuot ng maputlang berdeng damit, na ang kanyang magandang katawan ay kumikislap at gumagalaw sa magaan at eleganteng paraan. Ang 2 figure ng tao ay nakikibahagi sa isang mapanganib na palitan pagkatapos ng isa pa. Ang maputlang kulay berdeng figure ay biglang huminto. Ang kanyang mga kamay ay kumikinang ng maliwanag. Nagdala ito ng sinag ng liwanag habang tumatak sa dibdib ng binata. Isang malakas na puwersa ang direktang yumanig sa huli hanggang sa itinulak siya palabas ng battle arena. Senior, salamat sa pagbibigay daan. Napangiti ang dalagang nakaberdeng damit matapos talunin ang kalaban sa isang suntok. Yumuko siya sa lalaking iyon, na medyo gwapo, sa paraang walang makakahanap ng mali sa kanyang ugali. Si Junior Zun ay talagang karapat-dapat na maging estudyanteng may pinakamalaking potensyal sa pagkakataong ito. Natalo ako. Bagamat natalo ang gwapong binata, prangka siya. Nakangiting pinagmamasdan ng kanyang titig ang dalagang nakaberdeng damit, na parang lotus, na naging dahilan para maging relax at masaya ang mga tao. Agad siyang umatras sa malaya at madaling paraan. Si Zun ang nanalo sa round na ito. Tumalikod ang dalagang nakaberdeng damit at tumalon pababa mula sa entablado ng kompetisyon pagkatapos niyang marinig ang sigaw na tumunog mula sa referee's platform. Zun hindi masama.
Pagkababa ng naka-green na binibini sa stage, kumaway sa kanya ang isang babae mula sa viewing gallery. Instructor Rowling. Hindi pinansin ni Zon-er ang maiinit na mga titig sa kanya mula sa kanyang paligid, at tumakbo sa espesyal na inayos na viewing gallery at sumigaw ng nakangiti. Agad niyang ibinaling ang kanyang tingin sa isang grupo ng mga babae, na nasa gilid ng viewing platform, at ngumiti habang sinasabi. Elder Cousin Xiaoyu, lalong nagiging makapangyarihan ang batang babae. Talagang nagawa mo pang talunin ang Mowen na iyon. Mukhang tiyak na mapapasukan ka sa Inner Academy ngayong taon. Isang magandang babae na nakasuot ng maputlang purple na uniforme sa akademya habang naglalakad. Nang maglakad siya, ang kanyang pares ng mahaba, malambot na binti na nakabalot sa pantalon na leggings ay agad na nakaakit ng ilang maiinit na tingin, na orihinal na nakatingin kay Zon-er. Ang nakakaakit at mahahabang binti ay talagang isang pamatay na sandata pagdating sa pag-akit ng mga lalaki. Sana. Ngumiti si Zon-er. Pagkatapos niyang batiin ang mga babae sa likod ni Xiaoyu, kinaladkad niya ang kamay ni Xiaoyu, umupo sa tabi ni Instructor Rowling at mahinang nagsalita ng nakangiti. Elder Cousin Xiaoyu, iyon. Hindi pa ba dumarating si Senior Brother Xiaoyan? Mahinahong tanong ni Zon-er habang ang kanyang mga mata ay sumulyap kay Instructor Rowling sa gilid na mukhang nakarelax. Ang mga kilay ng huli, gayunpaman, ay may ilang pagkabalisa sa pagitan nila. Oo, napabuntong hininga din si Xiaoyu nang marinig niya ito. Agad niyang hinigpitan ang kanyang kamao habang mahinang samaway. Hindi ko rin alam kung ano talaga ang ginagawa ng lalaking iyon. Noon, napagkasunduan namin na maaari lang siyang magbakasyon ng 1 taon. Ngayon, buong 2 taon na niya itong kinaladkad. At saka, wala pa siya ngayong taon. Dapat siyang makarating dito sa lalong madaling panahon. Dahan-dahan ang kinagat ni Zon-er ang kanyang labi habang siya ay sumagot. Umaasa rin ako. Ngunit ngayon ang kompetisyon. Kung wala pa rin siya, si Instructor Rowling. Tumawa ng mapait si Xiaoyu. Habang tahimik na nagbubulungan silang dalawa, lumipas na naman ang 3 round ng bakbakan. Isang lalaki ang sumulpat sa entablado sa ika-4 na round. Ang mahabang sibat na nasa kanyang kamay ay bumagsak sa lupa ng sobrang lakas. Ang medyo nag-iinit na titig niya ay dumaan patungo sa direksyon kung saan naroon si Zon-er nang walang anumang intensyon na takpan ito. Zuan Class 3rd Class Zobeng laban sa Huang Class 2nd Class Xiaoyan. Nang bumagsak ang boses mula sa mga upuan ng referee, biglang tumahimik ang maingay na bukas na lupa. Ang hindi mabilang na bilang ng mga tingin ay itinapon patungo sa posisyon kung saan naruroon ang Huang Class 2nd Class. Sa loob ng 2 taon na ito, ang pangalang ito na Xiaoyan, ay naalala na ng lahat ng mga estudyante at maging ng mga instruktor ng Jianan Academy. Kung tutusin, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng ganitong matinik na estudyante, na direktang nagbakasyon ng 2 taon mula nang itatag ang Jianan Academy. Siyempre, ang isang mas malaking dahilan ay na noong huling Inner Academy Qualifying Competition, iyon lang ang pangalan na wala. Kaya naman, ngayong narinig nilang muli ang pangalang ito, napunta ang tingin ng lahat sa kinauupuan ng grupo ni Zon-er. Dahil sa mahusay na pagganap ni Zon-er sa akademya, marami siyang manliligaw. Gayunpaman, sa loob ng 2 taon na ito, wala pa ring nakakapagpakilos sa kanyang puso. Ang tanging anyo ng address, na mas maririnig mula sa kanyang bibig, ay ang tinatawag na Senior Brother Xiaoyan. Ang ganitong uri ng sobrang mapagmahal na pananalita ay natural na naging sanhi ng Xiaoyan, na hindi kailanman nagpakita ng sarili, na maging karaniwang kaaway ng lahat. Nang harapin ang hindi mabilang na bilang ng mga titig na binaril, ilang malamig na pawis ang hindi sinasadyang lumabas sa makinis na noo ni Instructor Rowling. Mahigpit ding nakakuyom ang kanyang kamao habang nililibot siya ng kanyang mga mata, umaasang lilito muli na parang tagapagligtas ang figure, na lubos niyang pinahahalagahan 2 taon na ang nakakaraan. Ang bukas na lupa, na naging tahimik, ay naging sanhi din ng pagkabalisa kina Zon-er at Xiaoyu. Nagpalitan sila ng tingin at nakita ang kaunting pag-aalala sa mga mata ng isa't isa. Xiaoyan ha. Isang duwag na hindi man lang naglakas loob na ihayag ang kanyang sarili at hinahayaan ang isang babae na makatanggap ng hindi kinakailangang pagpuna.
Ang taong ito, hindi gagawin. Isang nakaputing binata sa viewing platform, na hindi masamang tingnan, ay umiling at mahinang nagsabi, hindi siya karapat-dapat kay Zon-er. Ang binata na nakasuot ng puti ay nakakagulat na ang taong nakatagpo ni Zon-er sa paanan ng bundok ilang araw ang nakalipas. Tila siya ay tinatawag na Baishan, isa sa mga natatanging tao sa mga nakababatang estudyante sa Jianan Academy. Ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa kay Zon-er. Ito ang lalaking laging kinakausap ni Zon-er. Pagungba ang zodiac sign niya. Kung masusunod ang ganitong klase ng lalaki, hindi ba mas mabuting sumunod sa akin? Ano ba ang maganda sa mga mabahong lalaking iyon? Sa lower half lang ng katawan nila iniisip. Sa isa pang napakagandang lokasyon sa viewing gallery, nakakross ang mga kamay sa harap ng dibdib ng isang binibini na nakasuot ng pulang kulay na damit. Ang kanyang likod ay nakasandal sa isang bakal na tubo na ang kanyang nagpapalitang mga kurba ay lumilitaw na lubhang kaakit-akit sa background ng tuwid na bakal na tubo. Hindi napigilan ng agos niya ang pagkunot ng kanyang mga labi habang nakatingin sa bukas na lupa kung saan wala talagang lumabas para makipag-away. May kaunting disdain habang nagsasalita siya ng malamig na ngiti. Munting mangkukulam, umupo ka ng maayos. Kumikilos ng napakapangahas sa publiko, nasaan ang iyong tikas? Isang maputi ang buhok na matandang nasa gilid ng dalagang nakapula ang damit ay hindi napigil ang pumutok sa kanyang balbas sa galit nang makita niya ang poster nito at ang malayang mga espesyal na salita niya. Walang humpay na inilibot ng babaeng nakapula ang kanyang mga mata sa matandang ito, na malinaw na may mataas na posisyon sa Jianan Academy habang malamig na bumantong hininga. Sa tingin na ikaw pa rin ang deputy headmaster ng Outer Academy. Kung ako lang ang masusunod, matagal ko nang pinaalis ang Xiaoyan na iyon sa akademya. 2 taon na umalis. Napakayabang. Walang pagpipilian. Ang babaeng si Zon-er ay nagpipilit na protektahan ang batang iyon. Walang magawang umiling ang matanda. Agad niyang sinabi ang kanyang iniisip. Gayunpaman, kung aabsent pa rin siya sa taong ito, wala na talaga akong ibang pagpipilian. Ang mga patakaran ng Jianan Academy ay hindi maaaring sirain. Huwag mong sabihin sa akin na umaasa ka na si Xiaoyan ay maaaring lumitaw sa mga huling minuto. Binigyan ng nakapulang binibini ang matandang lalaki ng malabong sulyap habang sinasabi niya. Talagang umaasa ako. Bumantong hininga ang matanda. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at hinintay na matapos ang kalokohang ito. Matapos magpatuloy ang tahimik na kapaligiran sa loob ng 2 minuto, sa wakas ay nagsimulang lumitaw ang ilang pribadong pag-uusap. Ang bastos na ito ay hindi tumupad sa kanyang mga pangako. Napabuntong hininga si Xiao Yu at mahinang nagmura nang makita niya ang punong-puno ng pagkabigo na mukha ni Instructor Rowling, na umupo sa tabi niya. Ibinaba ni Zon-er ang kanyang ulo. Hinailan niya ang manggas ni Instructor Rowling at marahang sinabi. Instructor, pasensya na. Hihihi. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito. Tinapik ni Instructor Rowling ang kamay ni Zon-er at pilit na nagbigay ng nakakaaliw na ngiti. Okay lang. Sa pinakadulo, maghihintay pa ako ng 3 taon. Tara na. Tumayo si Instructor Rowling at sinabi kina Xiao Yu at Zon-er. Nang makita ang medyo namumula niyang mga mata, tila hindi siya kasing laya at kadaligaya ng kunwari niyang bibig. Isang grupo ng mga lalaki at babae sa parehong klase ang parehong bumantong hininga sa pagkabigo habang sila ay tumayo, naghahanda na umalis sa stadium. Gayunpaman, nakatayo lang sila nang biglang tumigas ang magandang katawan ni Zon-er. Ang kanyang magandang mukha ay biglang umangat habang siya ay bumubulong. Narito siya. Ano? Sa kanyang tabi, si Xiao Yu at ang iba ay nagulat, na hindi malinaw na narinig. Shoo! Nang bumagsak ang tanong ni Xiao Yu, isang nakakatalam na tunog ng rumaragas ang hangin ang biglang lumitaw sa bukas na lupa, na umaakit sa mga tingin ng lahat. Habang lumilitaw ang tunog ng rumaragas ang hangin, isang itim na figure ang biglang bumagsak mula sa langit at biglang bumagsak sa bukas na lupa. Ang matigas na lupa ay tuwirang nabasag at naging pulbos, na pumailanglang at natabunan ang isang maliit na lugar. Sino ito? Nang makita ang itim na anino na bumaril, ang binata na may dalang sibat, na tinatawag na Zubeng,
ay hindi napigil ang umiyak ng malamig. Matiim na tinitigan ng tingin ni Zon-er ang lugar na nakatago sa alikabok. Isang pananabik na nahihirapan siyang itago ang bomb-alot sa kanyang mukha. Narito siya. Nang marinig nila ang mga salitang ito ni Zon-er, nanginginig ang magagandang katawan ni Instructor Rowling, pati na rin si Xiaoyu at ang iba pa. Ang kanilang mga tingin ay agad na itinoon patungo sa lugar sa bukas na lupa. Sa ilalim ng hindi mabilang na mga titig, ang mahinang tunog ng mga yabag ay maririnig mula sa loob ng alikabok. Sa ganap na tahimik na bukas na lupa, ang tunog ng mga yabag ay parang isang bagay na tumutusok sa puso ng mga tao, na naging dahilan upang bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Boom, boom. Ang malambot na tunog ay unti-unting naging malinaw. Isang itim na nakasuot na binata na may dalang isang napakalaking itim na ruler sa kanyang likod ay mahinang lumitaw mula sa loob ng alikabok. Ilang sandali pa, sa wakas ay nagpakita na siya sa paningin ng lahat. Huang Class. Second Class, Xiaoyan. Humakbang pasulong ang binata na nakasuot ng itim at bahagyang itinaas ang ulo. Ang mahinang boses niyang iyon ay parang kulog habang umaalingaw-ngaw sa pandinig ng lahat ng naruroon. Battle Through the Heavens. Kabanata 407. Isang strike. Ang boses, na biglang lumitaw, ay tuwirang naging sanhi ng bukas na lupa, kung saan ang mga pribadong bulong na katatapos lang ay biglang tumahimik. Maraming mga tingin, na naglalaman ng ilang pagtataka, ang ibinato sa binata na nakasuot ng itim sa gitna ng bukas na lupa, na may dalang malaking itim na ruler, na nasa paligid ng kanyang taas. Sa isang iglap, tumahimik ang buong stadium. Senior Brother Xiaoyan. Tiningnan ni Zon-er ang likod ng figurang nakatayo sa bukas na lupa, na mas matangkad kumpara sa 2 taon na ang nakalipas, ngunit medyo payat din. Isang matikas na ngiti, na magiging sanhi ng labis na pagnanasa ng mga lalaking estudyante sa paligid, ay agad na nakita sa kanyang napakagandang mukha. Ang taong ito. Dapat ba siyang gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan sa tuwing darating siya? Talagang mahilig siyang magpakitang gilas. Ang mga magagandang mata ni Xiaoyu ay matamang nakatitig sa likuran, na hindi niya nakita sa loob ng 2 taon. Nakahinga siya ng maluwag sa kanyang puso. Gayunpaman, ang kanyang bibig ay ayaw pa ring magpatawad habang siya ay nagsasalita ng malakas. Ha. Senior Sister Xiaoyu, ang taong iyon ba ay ang Senior Brother Xiaoyan na laging sinasabi ni Zon-er? Talagang hindi inaasahan na nagawa niyang magmadali sa pinakahuling sandali. Sa tabi ni Xiaoyu, isang grupo ng mga kabataang babae, na mukhang kaklase ni Zon-er, ay tumawa habang nagtatanong habang ang kanilang mga tingin ay nakatitig sa likuran ng tao sa bukas na lupa. Tama. Iyan ang brat na nagiging sanhi ng pag-aalala ni Zon-er sa lahat ng oras. Lahat kayo ay nabigo, tama. Hindi napigilan ni Xiaoyu na sabihin habang sinulyapan niya si Zon-er, na nakahinto sa kanyang mga labi at ngumiti. Hihihi. Dapat makita natin ang kanyang lakas. Ano ang silbi ng pagiging maganda? Nagtawanan ang mga dalaga habang nagsasalita sila sa Jianan Academy, isang kapaligiran kung saan iginagalang ang lakas. Ang pagiging pinakagwapo ay hindi ang pinakamahalagang, madaling talunin ang malalakas na kalaban sa kompetisyon at matikas ang pag-atres, ang estilo ng perpektong lalaki sa kanilang puso. Gayunpaman, kahit na siya ay nakarating dito sa tamang oras, ang sitwasyon ay hindi masyadong maganda. Ang zubeng na iyon ay isang 9-star daw shi. Bukod dito, ang chi method na kanyang ginagawa ay nasa Zuan class low level. Ang kanyang mga lance technique ay na-practice hanggang sa maabot nila ang kanilang tuktok. Ang Zuan class middle level lance technique na Dao technique, overlapping waves, ay tinalo ang napakaraming mga kalaban. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyu at ang iba nang marinig nila ito. Agad nilang sinulyapan si Zon-er na ang mga mata ay ganap na kalmado. Medyo hindi sigurado ang sinabi nila. Dapat kayanin ng brat na iyon. Hindi ako naniniwala na wala siyang makakamit sa 2 taon na ito, dahil sa karakter niya. Sa mahabang panahon, ang magagandang mata ni Instructor Rowling ay nakatitig sa binata sa arena ng labanan, na may dalang malaking ruler. Tahimik din siyang nakahinga ng maluwag sa loob ng kanyang puso. Dahil nakarating si Xiaoyan sa tamang oras, kahit na matalo siya sa laban,
mawawalan lang siya ng pagkakataong ma-promote sa isang Zuan class instructor sa loob ng isang taon. Nagkaroon pa rin siya ng pagkakataong ipaglaban ito sa susunod na taon. Kung tutuusin, sa potensyal na ipinakita ni Xiaoyan noong nagre-recruit siya ng mga estudyante, naniniwala siya na makakahabol si Xiaoyan hanggat nakakapag-practice siya sa akademya sa loob ng isang taon. Mabuti, mabuti. Huwag tayong mangarap ng gising. Dahil sa wakas ay dumating na ang taong ito, manatili tayo rito at suportahan siya. Gaano man siya katagal magtiis, kahit papaano ay miyembro siya ng ating Huang class. Second class, nilingan ni Instructor Rowling ang kanyang ulo at nilingan ang lahat ng mga binibini habang walang magawang sinabi. Gayunpaman, ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay malinaw na nagpahiwatig na siya ay hindi rin umaasa sa Xiaoyan na matalo si Zubeng. Siya ba ang Xiaoyan? Isang nakaputing damit na si Bai Shan sa viewing gallery, na ang figure ay tuwid at matangkad, tulad ng isang jade tree na nakatayo sa hangin, ay tumingin sa nakaitim na binata sa bukas na lupa habang nakakaramdam ng pagdududa. Hindi niya inaasahan na ang lalaking ito ay talagang nakarating sa pinakahuling sandali. Napakakalma ng kanyang hininga. Marahil ay may kakayahan siya, ngunit ganoon lang iyon. Tinaas ni Bai Shan ang kanyang kilay, at mahinang sinabi habang pinagmamasdan ang ekspresyon ng binata na nakasuot ng itim, na hindi nagbago kahit kaunti dahil sa paligid na puno ng mga tao. Siya na may malaking inaasahan, hindi niya binigyan ng napakataas na marka ang potensyal na karibal ng pag-ibig na ito. Ito ba ang senior brother Xiaoyan na kinahuhumalingan ni Zhon Er? Sa wakas ay handa na siyang magpakita. Ngunit hindi siya masyadong gwapo. Hindi ko talaga alam kung bakit miss na miss niya siya. Ang tingin ng dalagang nakapula ang damit ay dumapo sa katawan ni Xiaoyan na may labis na interes. Gayunpaman, agad niyang pinulupot ang kanyang mga labi at sinabi. Ano ang silbi ng pagiging gwapo? Pwede bang bigyan siya ng dagdag na marka ng referee? Napamulat ng mata ang maputing buhok na matandang nasa gilid niya. Huminto sa katawan ni Xiaoyan ang isang pares ng malabo na mga mata tulad ng isang ordinaryong matandang lalaki. Ilang sandali pa ay bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Sumili ang gulat sa kanyang mga mata. Umiling-iling, mahinang sinabi niya ng nakangiti. Isang napaka-interesante na tao. Sana hindi siya agad matalo ni Zubeng sa sandaling lumabas siya para lumaban. Kung hindi, ang mukha ni Xiao Zhon'er ay tuluyang mawawala. Ang maselang kamay ng dalagang nakasuot ng pulang damit ay hinaplos ang isang sinulid ng mahaba, maputlang pula na buhok na nakalawit habang medyo tuwang-tuwa ang kanyang sinabi. Manood ka na lang. Ngumiti ang matanda. Nagtama ang kanyang tingin sa platform ng referee sa hindi kalayuan at napagtanto niyang may pagkagulat din sa mga mata ng ilang matandang kaibigan doon. Mukhang nakita rin nila ang ilan sa mga kakaibang punto tungkol sa munting lalaking ito na tinatawag na Xiaoyan. Ikaw si Xiaoyan. Ang mahabang sibat ng malamig na nakaharap kay Zubeng ay nabasag ng husto sa matigas na lupa sa harap ng 10,000 mga tingin sa stadium. Diretso ang tingin niya sa binata na nakaitim na damit habang malamig niyang sinabi. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Diretsahan ang mga salita ni Zubeng nang makita niyang tumango si Xiaoyan. Siguro. Agad na nakaramdam ng kawalan ng magawa si Xiaoyan nang marinig niya ito. Isa pang taong tumutugis kay Zhon Er. Mukhang napakagulo ng babaeng ito sa Jianan Academy na ito. Maraming bilang ng mga tao sa Jianan Academy na naghihintay sa iyong paglabas. Simula ngayon, malamang na magkakaroon ka ng walang tigil na bilang ng mga problema. Maaaring ako ang unang hamanin ka ngunit tiyak na hindi ako ang huli. Malamig na tumawa si Zubeng. Agad niyang inihampas ang mahabang sibat sa kanyang kamay at itinutok ang dulo nito kay Xiaoyan. Tatalunan kita sa harap niya. Ang isang pangkaraniwan na taong tulad mo ay walang kwalifikasyon na magkaroon ng isang natatanging babae na tulad niya. Talagang grupo lang sila ng mga nagseselos na bata. Medyo natahimik si Xiaoyan habang nakatingin kay Zubeng, na nagdeklara ng digmaan sa sandaling nagkita sila. Bumantong hininga siya at dahan-daang hinawakan ang hilt ng heavy Zuan ruler sa kanyang kamay. Bahagyang nanginig ang katawan ng ruler habang nakatagilid at nakaturo pababa. Habang winawagayway niya ang ruler,
umalangaw sa arena ang napakalakas na tunog ng pumikpik sa hangin na hinihiwa. Ako rin ay lubos na hindi nagugustuhan na makatanggap ng walang katapusang gulo. Kaya naman, upang matapos iyon, kailangan mong magdusa ng kaunti. Ang malaking ruler ay nag-iwan ng malawak na itim na anino sa lupa nang iangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at ngumiti habang tumugon kay Zubeng. Oh, gusto mo bang gamitin ako para patayin ang manok upang balaan ang mga unggoy? Ang Zubeng na iyon ay hindi tanga. Naintindihan niya ang intensyon ni Xiaoyan nang marinig niyang magsalita ang huli sa ganitong paraan. Kaagad, isang nakatikip na galit ang bumungad sa kanyang mga mata habang siya ay malamig na tumawa. Hindi ka ba natatakot na pilipitin ang iyong dila sa pamamagitan ng labis na pagmamayabang? Pwede na ba tayong magsimula? Itinagilid ni Xiaoyan ang kanyang ulo at ibinato ang kanyang tingin sa 7 o 8 matatandang lalaki sa upuan ng huwes habang nakangiti siyang nagtanong. Oo, nagpalitan ng tingin ang ilang matatandang lalaki nang makita nilang nakatingin si Xiaoyan. Tumanggaw naman sila pagkatapos. Mayabang na brat. Bahagyang naging malamig ang ekspresyon ni Zubeng nang makita niyang tumatango ang mga hurado. Mahigpit ang hawak ng kanyang kamay sa kanyang sibat habang ang kanyang mga paa ay biglang umapak sa lupa. Ang mahabang sibat ay nag-vibrate at nagdala ng isang matalim na tunog habang ito ay bumaril patungo kay Xiaoyan. Hindi ginalaw ni Xiaoyan ang kanyang katawan. Tinitigan niya si Zubeng, na siyang unang umatake, habang hawak ang mahabang sibat sa kanyang kamay. Bahagyang umiling ang mabigat na ruler sa kanyang kamay. Katulad ng sinabi niya kanina, malinaw na naunawaan ni Xiaoyan na napakaraming tao sa loob ng Jianan Academy na may galit sa kanya dahil kay Zun Er. Ngayong kara-rating lang niya, ang tanging paraan para wakasan ang walang humpay na hamon ay takutin sila. Higit pa rito, kahit na hindi niya kailangang alisin ang mga walang katapusang problema, kailangan din agad ni Xiaoyan na makakuha ng isang mapaminsalang tagumpay na walang sino mang nag-aalinlangan nang siya ay dumating pa lamang sa Jianan Academy, kung saan nagtipon ang mga mahuhusay na individual. Nais niyang patunayan ang isang bagay sa lahat. Iyon ang senior brother Xiaoyan, na walang tigil sa pagsasalita ni Zun Er, ay may lakas na tumayo sa harap niya at tulungan siyang harangan ang anumang bagyo. Nais niyang ipaalam sa lahat na ang kanyang paghatol ay hindi bibigwin ang sinuman. Noon, isa siyang walang kwentang tao. Sa makatuwid, minsang tumayo si Zun Er sa kanyang harapan. Ngayon, gayunpaman, ayaw niyang maulit ang mga bagay ng nakaraan. Sa makatuwid, hindi niya kailangan na magkaroon ng anumang malapatas na mapait na laban sa labanang ito. Ang kailangan niya ay isang mapanirang at hindi kawili-wiling tagumpay. Ang kanyang mapagmataas na pagmamataas sa pagkakataong ito ay isang maliit na kabayaran sa babaeng iyon na matiyagang naghintay sa kanya sa loob ng 2 taon. Gusto niyang ipaalam dito na hindi niya sinayang ang 2 taon na ito. Ang iniisip sa kanyang puso ay parang tide overturning. Huminga siya ng malalim, at ipinasok ang mabigat na ruler sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay nakalabas mula sa kanyang manggas, na kanyang pinagsama. Nang malapit na siyang maabot ng matinding atake ng kalaban, panay ang ayos niya sa manggas. Ang dagat ng mga tao na nakapalibot sa bukas na lupa ay agad na tumahimik habang ang mga mata ni Xiaoyan ay kalmado. Isang salita lang ang maaari nilang gamitin para ilarawan ang kasalukuyang pagganap ni Xiaoyan. Mayabang. Nanlamig ang mga mata ni Zubeng habang pinagmamasdan ang aksyon ni Xiaoyan. Lalong lumaki ang galit sa kanyang puso. Kasunod ng pagbabago sa mga iniisip sa loob ng kanyang puso, ang Daochi ay agad na gamulong at bumuhos sa mahabang sibat. Ang dulo ng sibat ay may dala ng maputlang-pulang kinang habang ang kanyang palad ay biglang tumama sa dulo ng hawakan ng sibat. Agad na pumutok ng paputok ang sibat. Sa isang kisap mata, malapit na itong makarating sa harapan ng lalamunan ni Xiaoyan. Ang mga ekspresyon ni na Xiaoyu at Instructor Rowling ay hindi maiwasang magbago ng bahagya nang makita nila ang malakidlat na pag-atake ni Zubeng sa larangan ng digmaan. Si Zun Er lang ang nagpapanatili ng kanyang kalmado. Sa kanyang puso, malinaw na alam niya na ang kasalukuyang Xiaoyan ay hindi na ang walang kwentang tao sa Xiao Clan noon. Maging si Nolan Yanran, na maingat na inayos at tinuruan ng Misty Cloud Sect, ay natalo ng kanyang mga kamay. Mula dito,
makikita kung gaano kalakas ang kasalukuyang Xiaoyan. Sa ilalim ng hindi mabilang na bilang ng mga titig, na naglalaman ng iba't ibang uri ng emosyon, itong mahabang sibat na pag-atake ni Zhu Beng, na may napakalakas na momentum, ay nasa harap ng lalamunan ni Xiaoyan sa mabilis na paraan. Gayunpaman, tulad ng lahat ay naghihintay para sa madugong eksena, na malapit ng lumitaw. Ang dulo ng sibat, na wala pang kalahating pulgada mula sa lalamunan ni Xiaoyan, ay biglang tumahimik na parang tumigas ang hangin. Hindi mabilang na mga tingin ang sumunod sa mahabang sibat habang sila ay gumagalaw at tuluyang huminto sa hawakan ng sibat. Isang maputlang mahabang kamay ang mahigpit na nakahawak sa hawakan ng sibat doon. Ang walang katulad na mabangis na pag-atake ni Zhu Beng ay talagang pilit na pinigilan ng isang kamay. Sa stadium, ang hindi mabilang na bilang ng mga titig ay muling dahan-dahang gumalaw sa kamay. Sa wakas ay huminto sila sa katawan ng binata na nakasuot ng itim, na walang pakialam ang ekspresyon. Agad na nagkagulo ang buong lugar. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang tingin. Tinuwanan niya si Zhu Beng na nasa harapan niya, na ang ekspresyon ay nagbago ng husto. Ang sulok ng kanyang bibig ay naangat sa isang maliit na arko habang mahina niyang sinabi. Isang strike. Habang bumababa ang kanyang boses, umindayog ang katawan ni Xiaoyan at agad na naging malabong anino. Hinigpitan ni Xiaoyan ang kanyang kanang kamay, at agad na sumigaw ang isang matalim, nakakasakit sa tenga. Naramdaman ni Zhu Beng ang nakakatakot na puwersa na biglang tumaas. Nanliit ang kanyang mga mata at tuluyang bumalatay sa kanyang mukha ang pagkadismaya. Battle Through the Heavens. Kabanata 408. Pagpatay ng manok upang babalaan ang isang unggoy. Ang kulay itim na anino ay nagdala ng nakakatakot na puwersa at biglang lumitaw sa harap ni Zhu Beng. Lumitaw ang bahagyang ripple sa hangin sa paligid ng anumang lugar kung saan dumaan ang kamao. Walang katapusang bilang ng mga pagsabog na nakakatalam sa tainga ang tumunog, tulad ng tunog ng napipigang kulog. Sa ilalim ng mabangis na pag-atake ni Xiaoyan, iyon ay tulad ng isang kulog, maririnig ng isa ang tunog ng pag-crack na paulit-ulit na bumubuga mula sa matigas na lupa. Maraming basag na linya ang nagsimulang mabilis na kumalat mula sa mga paa ni Xiaoyan sa ilalim ng hindi mabilang na bilang ng mga gulat na titig. Ang bilis ng pag-atake ni Xiaoyan ay kasing bilis ng kidlat. Gayunpaman, si Zhu Beng ay hindi rin isang tao na umaasa lamang sa kanilang dila. Bagamat nabigla siya sa loob ng kanyang puso sa lakas na ipinakita ni Xiaoyan, hindi rin mabagal ang kanyang reaksyon. Nang mabilis na lumawak ang kamao ni Xiaoyan sa kanyang mga mata, hindi siya nagdalawang isip kahit kaunti habang binigay niya ang mahabang sibat, na ikinapit ng kabilang partido. Napaatras siya ng kaunti at tinapik ang daliri niya sa storage ring niya. Isang kulay pilak na mahabang sibat na ganap na gawa sa bakal ang agad na lumitaw sa kanyang kamay. Sa paglapag ng sibat sa kanyang mga kamay, ang layunin ng pakikipaglaban ni Zhu Beng, na lubhang lumiit dahil sa pagkagulat sa nakakatakot na pag-atake ni Xiaoyan, ay mabilis na tumaas. Isang mahina, galit na dagandong ang lumabas mula sa kanyang lalamunan at ang Dao Qi sa kanyang katawan ay umikot hanggang sa limitasyon nito sa mismong sandaling ito. Isang mapatla-pulang kulay na Dao Qi ang lumabas sa kanyang katawan at sa wakas ay nakabuo ng isang pulang kulay Dao Qi na balabal sa ibabaw ng kanyang katawan. Ang mga kamay ni Zhu Beng ay hindi rin nagkaroon ng kahit katiting na paghinto habang ang Dao Qi ay dumadaloy sa loob ng kanyang katawan. Ang dulo ng lance ay nanginginig at talagang nabuo ang higit sa 10 mga after images. Ang pulang glow ay lumundag na parang bagyo at ang mga after image ay biglang nagsama-sama. Sa wakas, ang buong mahabang sibat ay naging isang nakakatusok, pulang kinang na sumasabog kay Xiaoyan. Nagpa-overlap na alon. Marahan na umungal si Zhu Beng sa kanyang puso. Ang mabangis na forward momentum ng mahabang sibat sa kanyang kamay ay direktang tumusok sa kamao ni Xiaoyan. Habang nanginginig ang katawan ng sibat, sunod-sunod na alon ang isang pulang kinang. Ang mainit na hangin ay parang pulang alon ng apoy. Sa ilalim ng pagbabantay ng di mabilang na bilang ng mga tao sa bukas na lupa, isang nakakatusok na pulang kinang ang nagdala ng napakapangit na alon ng hangin. Ang ganitong uri ng momentum ay nagdulot ng napakaraming tao na lumikha ng kaguluhan.
Isa nga siyang nangungunang estudyante, na may kwalipikasyon na lumahok sa Inner Academy Qualification Competition. Ang ganitong uri ng mabangis na puwersa ay maaaring makahabol sa mga malalakas na tao na kakapasok lang sa klase ng Dadoshi. Ang pulang kulay na liwanag ay mabilis na pinalaki sa maitim at itim na mga mata. Naramdaman ni Xiaoyan ang mainit na puwersa na dumarating ngunit nanatiling kalmado pa rin ang kanyang ekspresyon. Sa loob ng 2 taon, ang mga kalaban na kanyang nakipagpalitan ng suntok ay halos malalakas na tao na higit na nakahihigit sa kanya. Nakakita pa siya ng mga pag-atake na 10 o daan-daang beses na mas malakas kaysa rito. Sa makatuwid, ang pagnanais na siya ay umatras dahil sa isang pag-atake sa antas na ito ay walang alinlangan na isang tulala na nagsasalita sa kanyang mga panaginip. Gayunpaman, ang matinding kakayahan na kailangan ng kalaban na makapagpalabas ng buong puwersang paglaban sa loob ng maikling panahon ay naging sanhi ng bahagyang pagkagulat ni Xiaoyan. Ngunit, iyon lang. Bahagyang nanginag ang kamao ni Xiaoyan. Ang berdeng kulay na Daochi ay biglang lumundag at sa wakas ay mabilis na natipon sa isang kulay berdeng cuticle layer sa kanyang kamao. Kahit anong hirap mo ngayon, iisa lang ang daan para sa iyo. Ang lakas ng kamao na natatakpan ng isang kulay berdeng cuticle ay biglang tumaas ng husto. Itinaas ni Xiaoyan ang sulok ng kanyang bibig, at sa wakas ay hindi nagpakita ng anumang awa o katamarin habang ibinaba niya ang kanyang kanang braso. Ang kanyang kamao ay pumutok ng paputok at malakas na bumangga sa dulo ng sibat ni Zubeng sa harap ng mga mata ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Octane Blast. Bang! Nagkaroon ng kontak ang dalawa. Kaagad, isang malakas, pagsabog ng tunog ang ibinuga mula sa larangan ng digmaan. Ang matigas na batong ibabaw ng lupa kung saan nagkabanggaan ang 2 tao ay diretsyong nabasag at naging pulbos sa isang putok. Ang mga basag na linya ay paulit-ulit na kumakalat na parang sapot ng gagamba. Katsa! Ang pulbos ay pumailan lang sa hangin mula sa lupa. Sa isang iglap matapos magkadikit ang kamao at ang sibat, isang malinaw na metal crack ang natunog na katsa ang biglang lumabas mula sa punto ng kontak. Isang figure ng tao ang biglang bumaril sa likuran, mula sa mahinang alikabok. Mabangis siyang samuka ng isang subo ng matangkad na pulang sariwang dugo. Matapos bumagsak ng husto ang kanyang katawan sa lupa, talagang nakahiga siya sa lupa at gumulong-gulong sa lupa ng mahigit 10 metro bago siya tuluyang huminto. Ang hindi mabilang na mga tingin ay nagmamadaling lumipat sa figure ng tao na inilunsad paatras at tumama dito. Nang makita ng kanilang mga tingin ang taong lumipad ng paatras sa pagkatalo, ang buong open ground ay agad na bumagsak sa katahimikan. Sa gilid ng open ground, ang pangitaas na kasuotan ni Zubeng ay basag-basag sa pira-piraso ng puwersang nagbabanggaan. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng asul-itim na alikabok, na nilikha mula sa mga fragment ng bato na bumaril sa kanyang katawan. Ang natitirang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig ay nagdulot sa kanya ng kakaibang kahabag-habag. Siyempre, ang higit na ikinagulat ng mga tao ay ang mahabang sibat, na hawak sa natatakpan ng dugo ni Zubeng na mga kamay, ay nahati sa 2. Ang crackline ng lance ay malinaw na ipinakita na ito ay direktang nabali ng isang malakas na puwersa. Nagagawa pa ring gumamit ng isang kamao para piliting mabali ang isang mahabang sibat na gawa sa bakal matapos ang 9-star Daoshi ay nagpakita ng Zuan class Dao technique. Ang pag-atake na ito ay isang bagay na kahit ilang Daoshi na naruroon ay mahihirapang gawin. Gayunpaman, itong si Zubeng, na may ilang reputasyon kahit nasa loob ng Jianan Academy na ito, ay direktang inatake ng isang bagong estudyante, nakakadating lang sa akademya gamit ang pinakabihira na taktikang ito. Habang pinagmamasdan nila ang gilid ng open ground kung saan si Zubeng ay nahihirapang bumangon at pagkatapos ay sa naputol na mahabang sibat, ang ilan sa mga tao, na may ilang mga iniisip, ay agad na nakaramdam ng malamig na pakiramdam na lumabas sa kanilang mga puso. Sa hitsura ng lakas na ipinakita ni Xiaoyan, ang bagong estudyanteng ito na kumuha ng buong 2 taon na bakasyon ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Unti-unting bumagsak ang alikabok sa ibabaw ng bukas na lupa. Unti-unting lumabas ang isang binata na nakasuot ng itim na roba. Ang robe sa kanyang katawan, na napakalinis na walang kahit katiting na tupi, ay 2 sukdulan kung ihahambing kay Zubeng, na nasa napakasamang kalagayan.
Mula dito, kahit sino, hanggat hindi sila masyadong hanggal, ay malinaw na mauunawaan na ang lakas ng binatang ito na tinatawag na Xiaoyan ay higit na nalampasan si Zubeng. Ang kasalukuyang lakas ni Zubeng ay isang 9-star Daoshi. Dahil natalo siya ni Xiaoyan, kung gayon, ang kanyang lakas ay hindi bababa sa isang malakas na Daoshi. Habang iniisip nila ang posibilidad na ito, ang masikip na viewing gallery ay agad na nagbuga ng ingay ng mga taong humihinga ng malamig na hangin. Ang titig na dati nilang tinitingnan kay Xiaoyan ay malinaw na may karagdagang hindi kilalang kahulugan sa likod nito. Isang Daoshi sa edad na ito. Kahit na sa buong Jianan Academy na ito, sila ay itinuturing na mga natatanging tao na nangingibabaw. Napakalakas. Bamuka ang bibig ni Xiaoyu at ng iba pa sa viewing gallery. Bakas sa mukha nila ang pagkagulat habang pinagmamasdan ang payat na likod, na nakatayong tuwid at matangkad, sa bukas na lupa. Hindi napigilan ng isang dalagang nakaupo sa likuran ang pag-ungol ng hindi sinasadya nang magsimulang makakita ng mga bituin ang kanyang mga mata. Sino ang makakapag-isip na si Zubeng, na ang lakas ay nasa 9-star Daoshi, ay natalo ng isang suntok sa isang mapagpasyang paraan pagkatapos lamang ng isang palitan. Ito ay sa kabila ng pagpapakawalan niya ng kanyang pinakamalakas na Dao technique. Sa una, pinag-uusapan pa rin nila kung gaano karaming mga palitan ang maaaring ibigay ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang kanilang talakayan ay hindi pa natatapos nang ang pagtatapos na ito, na naging sanhi ng kanilang pagkatulala, ay lumitaw sa larangan ng digmaan. Ang taong ito, hindi ba masyadong mabilis ang kanyang pagpapabuti sa loob ng 2 taon na ito? Sabi ni Xiaoyu na may mapait na ngiti. Si Instructor Rowling, na nasa gilid, ay dahan-daang nakabawi mula sa kanyang pagkabigla. Pinagmasdan niya ang likod ng binata sa battleground. Kahit sa sandaling ito, medyo hindi pa rin siya makapaniwala. Ang matinik na estudyanteng ito, na nakaligtaan ng 2 taon sa pag-aaral, sa akademya ay talagang nakalusot sa isang nangungunang estudyante ng klase ng Zuan. Bukod dito, ang paraan na ginamit niya upang talunin ang kalaban ay talagang pinakamalakas at direktang uri. Habang inaalala ni Instructor Rowling ang parang kulog na suntok kanina, tinanong niya ang sarili. Kung sa halip ay siya iyon, malamang na hindi niya ito lubos na matitiis. Biglang tumawa ng mapait si Instructor Rowling habang iniisip niya ito sa kanyang puso. 2 taon na ang nakalilipas, ang munting lalaki na iyon sa Wutan City, na ginamit ang lahat ng kanyang pamamaraan para makaalis sa ilalim ng kanyang mga kamay pagkatapos ng 20 round at ngayon ay nagpapakita ng mga pag-atake na kahit siya mismo ay dapat na maingat na isaalang-alang bago siya maglakasloob na magbigay ng garantiya kung kaya niya itong tiisin. Ang bilis ng pagpapahusay na ito ay talagang nakakatakot. Hindi katakataka na maaari niyang hayaan ang isang napakahusay na batang babae na tulad ni Zun-er na patuloy na isipin siya. Ang taong ito ay talagang may kaunting puhunan. Itinagilid ni Instructor Rowling ang kanyang ulo at pinagmasdan ang magandang mukha ni Zun-er, na naglalaman ng isang ngiti, habang si Rowling ay bumubulong sa kanyang puso. Sa isang gilid ng viewing gallery, pinag-cross ni Baishan ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib. Bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay habang pinagmamasdan ang binata na nakaitim na nakasuot, na nakatayong tuwid, sa gitna ng bukas na lupa. Dahan-dahan siyang bumantong hininga pagkaraan ng ilang sandali at sinabing may mahinang ngiti. Hindi masama, mayroon ka talagang kakayahan. Sa kasalukuyan, mayroon kang mga kwalipikasyon upang hayaan akong itaas ka sa isang posisyon kung saan kailangan kitang seryosohin. Sana ay makatiis ka pa ng ilang rounds. Kapag dumating ang oras na iyon, gusto kitang personal na ipaglaban kung may pagkakataon. Isang malakas na karibal, ngunit, tiyak na magiging akin siya. Lumingon ang tingin ni Baishan sa direksyon kung saan naroon si Zun-er. Mahina niyang ungol habang pinagmamasdan siya na nakasuot ng maputlang berdeng damit. Habang napapaligiran ng isang grupo ng mga babae, nagpakita siya bilang isang matikas na binibini tulad ng nag-iisang lotus na namumulaklak. Ang taong iyon ay may napakatalim at napakalakas na kamao. Maging ang overlapping waves ni Zubeng ay hindi makayanan kahit isang saglit. Sa tingin ko ang kanyang lakas ay dapat nasa paligid ng isang 3-star Daoshi.
Ang binibini na nakasuot ng pulang damit, na ang anyo ay kasing kabigabighani ng isang demonyo, ay gumamit ng kanyang mga mata, na nagpapalabas ng isang palihim, habang tinitigan niya si Zubeng, na natalo sa sobrang presko na paraan. Hindi niya maiwasang magsalita dahil sa gulat. Ito ay talagang isang matalas at malakas na kamao. Bukod dito, alam niya kung paano pagsamasamahin ang enerhiya sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at gamitin ito upang madagdagan ang kanyang pag-atake at depensang lakas. Ito ay posible lamang kung ang isang tao ay may mahusay na kontrol kay Dao Qi. Sa puntong ito, maaari pa nga siyang may kumpara sa iyo. Bahagyang tumango ang matandang katabi niya. May pagkagulat din ang boses niya. Hihihi. Ngayon alam mo na kung anong klaseng paghuhusga mayroon ang babaeng iyon, si Zun Er. Ang taong ito ay hindi ordinaryong tao. Sa tingin ko, kahit na ikaw o si Bai Shan ang humarap sa kanya, walang makakaalam kung sino ang makakamit ang tagumpay. Sinulyapan ng matanda ang payat na likod sa larangan ng digmaan at sinabing may mas malalim na kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Tumaas ang manipis na buhok, kurbadong, willow na kilay ng dalagang nakasuot ng pula nang marinig niya ito. Tumawa siya sa isang spoiled na paraan. Gusto kong makahanap ng pagkakataon para labanan siya. Kung manalo ako, gusto kong hayaan niya akong makuha si Zun Er. Ikaw, ang brat na ito. Napakaraming mahuhusay na lalaki ang nanliligaw sa iyo. Buti na lang hindi mo sila gusto pero bakit mo hinaharas si Zun Er? Kailangan mo bang itapon lahat ng dati kong mukha bago ka masiyahan? Agad na nagalit ang matanda nang marinig ang mga salitang binibini na nakasuot ng pula habang galit na bumubulong. Ano bang maganda sa mabahong lalaking iyon? Sino sa kanila ang hahabulin ako kung hindi dahil sa mukha kong ito? Napaawang ang labi ng dalagang nakasuot ng pulang damit. Hinaplos ng kanyang macelan na kamay ang tusong mukhang duwende na magandang mukha habang nagsasalita ng may paghamak. Galit na galit ang matanda sa walang batas na binibini na ito kung kaya't nagbuga ng usok mula sa 7 butas ng kanyang katawan. Gayunpaman, siya ay walang magawa at tanging ang mga manggas lamang ang naisasagawa at patuloy na ibinalik ang kanyang tingin sa larangan ng digmaan. Sa loob ng battleground, sinulyapan ni Xiaoyan si Zubeng, na nasa gilid ng open ground. Wala nang lakas para lumaban ang huli. Noon lamang lumingon si Xiaoyan sa mga upuan ng mga hurado at ngumiti habang nagtanong. Maaari ba akong magtanong kung nanalo ako sa round na ito? Hihihi. Siyempre, oo. Nakangiti ang isang matanda na nakasuot ng kulay abo na lalaki sa upuan ng judge habang nakatingin kay Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng hindi kilalang pakiramdam sa loob nito habang siya ay tumango. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, bahagyang yumoko si Xiaoyan. Nakipagkamay siya sa harap ng 10,000 mga tingin at lumipad papunta sa kanya ang heavy Zuan ruler. Pagkatapos nito, hinawakan niya ito gamit ang isang kamay, pinitik ang kanyang palso at ipinasok sa kanyang likod. Inangat niya ang kanyang ulo upang makita ang nakangiti, berdeng damit na binibini at ilang mainit na damdamin ang bumangon sa kanyang puso. Ang kanyang mga paa ay nakadikit sa lupa at ang kanyang katawan ay malumanay na lumundag pababa sa entablado ng kompetisyon. Sa wakas, tumalon siya patungo sa lugar kung saan nakaupo ang Huang class. Second class, pasensya na, na-late ako. Pinagmasdan ni Xiaoyan ang magandang binibini na nakatayong maganda sa kanyang harapan. Ang mukha na iyon ay malalim na nakatatak sa malalim na bahagi ng kanyang puso sa loob ng 2 taon na ito. Hindi niya pinansin ang napakaraming nagninangas na tingin sa paligid habang hinihimas ang kanyang ulo at malumanay na sinabi sa medyo humihingi ng tawad. Inangat ni Zun Er ang kanyang magandang mukha at tinitigan ang maselang at gwapong mukha na iyon, na hindi gaanong inosente at lamang, ngunit mas mature at tiyaga kumpara sa 2 taon na ang nakakaraan. Isang magandang ngiti, na maaaring baligtarin ang lahat ng nabubuhay na nilalang, biglang lumitaw sa kanyang mukha. Agad siyang gumawa ng aksyon na naging sanhi ng pagiging mapurol ng paningin ng lahat na parang manok na kahoy. Ang binibini sa akademya, na hindi kailanman nagpakita ng anumang aksyon sa sinumang lalaki na higit sa karaniwan para sa isang ordinaryong kaibigan, ay bahagyang ibinoka ang kanyang mga kamay. Pagkatapos nito, lumukso siya sa mainit na yakap,
na 2 taon niyang hiniwalayan, matako niyang hinihigop ang mainit na pakiramdam. Battle Through the Heavens. Kabanata 409. Magkabanggaan sa gabi. Tahimik ang buong open ground habang pinagmamasdan ng lahat ang dalagang nakasuot ng berdeng lumukso sa yakap ni Xiaoyan. Sa sandaling ito, halos marinig ng isa ang tunog ng hindi mabilang na mga pusong nadudurog. Hindi inaasahan ni Instructor Rowling, pati na rin si Xiaoyu at ang iba pa sa tabi ni Zon na ang dalaga, na karaniwang nakalaan at walang malasakit, ay talagang gagawa ng ganoong katapangan na aksyon sa publiko. Agad namang natigilan ang kanilang mga mukha at sa wakas ay nagpakawala sila ng mapait na tawa pagkaraan ng ilang sandali. Tiningnan ni Xiaoyu si Zon na sumugod sa yakap ni Xiaoyan, at pagkatapos ay sumulyap kay Xiaoyan, na ang ngiti ay parang mainit na alak, na parang isang lasing nakakainom lang ng alak na matagal nang nakaimbak. Isang hindi alam at medyo hindi komportable na pakiramdam ang biglang bumangon sa kanyang puso. Sa kabilang panig ng viewing gallery, ang mahinang ngiti sa mukha ni Baishan sa wakas ay naging madilim at solemne sa sandaling ito. Kailan naging matapang si Zon Dahil lang sa isang lalaki. Tumaas din ang mga kilay ng dalagang nakasuot ng pula hanggang sa halos patayo na sila sa mga sandaling ito. Kung hindi dahil hinayla siya ng matandang katabi niya pabalik nang makita ang sitwasyon, baka hindi na niya mapigil ang sumugod at pilit na pinaghihiwalay ang dalawang iyon na parang pandikit. Ang kamay ni Xiaoyan ay mahigpit na pumulupot sa maceland, malawilo na baywang na iyon. Ibinaba niya ang ulo at marahang hinihimas ang itim na buhok ng dalaga na naglalaman ng nakakapreskong halimuyak. Dahil nagawa niya ang isang matapang na aksyon na nagpahayag ng relasyon sa pagitan nilang dalawa sa publiko, tapos bilang lalaki, natural na hindi niya pipiliing umatras. Ito ay kahit na ang maiinit na mga titig mula sa kanyang paligid ay nagdulot sa kanya ng pakiramdam na para siyang nasa isang pagan. Ubo. Matapos silang dalawa ay magyakapan ng halos 1 buong minuto, si Instructor Rowling, na nakatayo sa gilid, sa wakas ay hindi na nakayanan ang mainit na mga titig na nakatingin sa kanila mula sa paligid, at agad na umubo ng mahina. Nang marinig ang pag-ubo, si Zon na nakayuko sa dibdib ni Xiaoyan na parang maliit na ibon na umaasa sa isang tao, sa wakas ay natahimik at nagising mula sa kaligayahan at kasabikan mula sa wakas na makita ang taong labis niyang namiss sa kanyang puso. Kaagad, isang lasing na pamumula ang lumipad patungo sa matikas at walang malasakit, malalotes na mukha. Nagmamadali siyang humiwalay sa pagkakayakap ni Xiaoyan at lumiit sa likod ni Xiaoyu na parang mamosa. Nang makita ang napakabihirang ngunit kaibig-ibig na mahiyain na bahagi ng maliit na batang ito, si Xiaoyan ay tumawa din ng mahina. Nilinggan niya ang kanyang ulo at ibinato ang kanyang tingin kay Instructor Rowling at sinabing may awkward na ngiti. Hihihi. Pasensya na, Instructor Rowling. Naaalala mo pa ba na ako ang iyong tagapagturo? Sumulyap si Instructor Rowling kay Xiaoyan at mahinang sinabi. Mapait na tumawa si Xiaoyan nang makita ang ekspresyon at ugali nito. Alam niyang nitong mga nakaraang taon, talagang pinagalitan niya ang babaeng ito, na ang ugali ay kasenggamo ng tubig. Gayunpaman, dahil sa siya ay nasa mali, hindi siya sumagot, ngunit pinatigas lamang ang balat sa kanyang ulo, at natanggap ang kanyang pagpuna at galit. Huwag mong isipin na magiging maayos ang lahat kung hindi ka magsasalita. Talagang may lakas ka ng loob na hindi na mag-aral ng 2 taon. Alam mo ba kung ilang beses na akong nakaisap sa akademya hanggang sa mapula ang labi ko dahil sa iyo? Galit na sabi ni Instructor Rowling. Instructor, Xiaoyan, ang brat na ito, ay talagang samobra na sa bagay na ito. Gayunpaman, nakarating siya dito sa tamang oras ngayon, at natalo pa ang kapwa niya Zubeng. Hanggat mapanatili nila ni Zon ang isang walang talo na record sa mga natitirang round ng qualifying competition, mapopromote ka para maging Zuan class instructor. Natapos na niyang labanan ang lahat ng round ng qualifying competition bago siya parusahan sa anumang kaso, ngayong dumating na siya sa akademya, kailangan mo bang mag-alala tungkol sa pagtakas niya? Nang makita si Xiaoyan na ngumiti ng mapait at walang magawa, maaaring tahimik na bamulong si Xiaoyu ng karapat-dapat ka sa kanyang pandinig, ngunit ang mga salitang sinabi niya sa kanyang bibig ay nakatulong kay Xiaoyan na palayain ang sitwasyon.
Pagkatapos lamang marinig ang mga salita ni Xiaoyu ay nag-init ang galit na mukha ni Instructor Rowling. Sinulyapan niya si Xiaoyan at sinabing, "Sige, hihintayin kong matapos mo ang qualifying competition bago ka hanapin para i-settle ang score namin." Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan sa kanyang puso nang makita niyang pansamantalang tinalikuran ni Instructor Rowling ang kanyang pamumuna. Itinaas niya ang kanyang ulo at ibinato ang tingin ng pasasalamat kay Xiaoyu. Ang huli, gayunpaman, ay gumanti sa kanya sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang mga mata at pag-snort. Hihihi. Elder Cousin Xiaoyu, pagkatapos ng 2 taon na hindi kita nakita, lalo kang gumaganda. May nakagawa na bang manligaw sa iyo? Hindi pinansin ni Xiaoyan ang ekspresyon ni Xiaoyu at nakangiting nagtanong. Bakit ka ba nagmamalasakit? Nang marinig ang tono ni Xiaoyan, na katulad noong bata pa siya, isang kakaibang pakiramdam ang agad na lumitaw sa kanyang puso. Kasabay nito, ang mga sexing mahahabang binti niya ay bahagyang nakataas na para bang ito ay isang conditional reflex, naghahanda sa pagsipa. Sige, huwag ka nang manligaw dito. Malapit nang matapos ang qualifying competition para sa araw na ito. Sumunod ka sa akin pabalik. Mas matindi pa ang laban bukas at sa mga susunod na araw. Hindi madaling makapasok sa Inner Academy. Ikinaway ni Instructor Rowling ang kanyang kamay. Hindi niya pinansin si Xiaoyu, na ang magandang mukha ay namula dahil sa kanyang mga sinabi, tumalikod at inakay sila palabas ng open ground. Sa likod ni Instructor Rowling, mabangis na pinutol ni Xiaoyu ang nagngangalang Xiaoyan gamit ang kanyang mga mata habang hinihila niya si Zun at mabilis na sumunod. Binuhat ni Xiaoyan ang mabigat na itim na ruler at sumunod sa likod ng grupo. Aalis na sana siya sa open ground, biglang huminto ang mga yabag niya. Bahagya siyang kumunat ang noo nang tumalikod siya at itinutok ang tingin sa kabilang side ng arena. Sa lugar na iyon ay nakatayo ang isang binata na nakasuot ng puting damit. Ang huli ay nakaharap sa kanya na may madilim at solemne na mukha, na nagdadala ng isang titig na naglalaman ng puot. Sino ang taong ito? Mukhang malakas siya. Inalis ni Xiaoyan ang kanyang tingin. Bahagya siyang nag-isip bago bahagyang umiling. Pagkatapos ay lumingon siya at sa hindi mabilang na mga tingin, mabilis niyang sinundan si Instructor Rowling at ang iba pa, na papalabas na sana sa open ground. Naglakad sila palabas sa maingay na open ground. Itinaboy ni Instructor Rowling ang mga binibini na may bituing mga mata na nakapalibot kay Xiaoyan. Pagkatapos nito, pinangunahan niya sina Xiaoyan, Zun at Xiaoyu, dumaan sa ilang landas na puno ng halaman bago tuluyang pumasok sa isang kakaiba at eleganteng pavilion house. Nang makapasok na sila sa bahay, inimbitahan ni Instructor Rowling silang tatlo na umupo ng random bago ibinaling ang tingin kay Xiaoyan. Sabi niya na may mahinang ngiti. Bata, hindi talaga ako makapaniwala. Ang bilis mo talagang umunlad sa loob ng 2 taon na ito. Swerte lang ako. Nagkibit balikat si Xiaoyan at nakangiting sinabi. Kalimutan mo na, hindi ako magsasalita gamit ang maliliwanag mong dila. Dahil dumating ka sa akademya, at nailagay ko ang pangalan mo sa Inner Academy Qualifying Competition, sa susunod na 2 araw kailangan mong magtiis at makapasok sa top 50 kayo ni Zun. Sa ganoong paraan, makakakuha ka ng pagkakataong makapasok sa Inner Academy para magsanay. Para sa akin, class instructor ay magiging instructor din ako ni Zun. Kinawayan ni Instructor Rowling ang kanyang kamay, at seryosong sinabi. Ano ang kalamangan para makapasok sa Inner Academy? Sumando si Xiaoyan sa kanyang upuan habang nakakross ang kanyang 10 daliri sa kanyang harapan habang nagtatanong. Ang mga mata ni Instructor Rowling ay matamang tumitig sa nakangiting batang mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla siyang bumuntong hininga at sinabing, mukhang ang pagkuha ng 2 taong bakasyon ay talagang mabuti para sa iyo. Saang bahagi ng agos mo pa rin ang pagiging inosente mula sa lungsod ng Wutan noon. Sa isang sulyap dito ikaw, walang sino man ang magtatrato sa iyo bilang isang binata na 18 taong gulang pa lamang. Ngumiti si Xiaoyan nang hindi nagsasalita. Napakaraming bagay nga ang naranasan niya sa loob ng 2 taon na ito. Ang ilang malalaking ups and downs ay lalong nagpatibay at nagpatatag sa kalmadong karakter na inayos niya mula sa murang edad.
Ang kasalukuyang siya ay tunay at ganap na walang natitira sa kanyang kabataan. Ang Jianan Academy ay nahahati sa Inner and Outer Academy. Ang Outer Academy ay ang lugar kung saan tayo kasalukuyang nakatira. Ang mga bagong estudyante na aming na-recruit mula sa kontinente ay magsasanay lahat sa Outer Academy hanggang sa ang kanilang lakas ay umabot sa isang tiyak na yugto. Pagkatapos ay maaari silang lumahok sa taunang kompetisyon sa kwalifikasyon ng Inner Academy. Hanggat makapasok sila sa top 50, makukuha nila ang mga kwalifikasyon para makapasok sa Inner Academy. Ang Inner Academy ay iba sa Outer Academy. Masasabi ng isang tao na ang Outer Academy ng Jianan Academy ay isang lugar lamang upang subukan ang mga bagong estudyante. Ang tunay na core ng Jianan Academy ay nasa loob ng Inner Academy. Inayos ni Instructor Rowling ang kanyang mga iniisip bago dahan-dahang magsalita. Ang Outer Academy ng Jianan Academy ay nahahati sa dalawang magkaibang klase. Ang klase na pinamamahalaan ko ay ang Huang class. Ang Zubeng na iyon, na humamon sa iyo kanina, ay mula sa Zuan class. Mula sa pagkakaibang ito sa klase, malalaman mo na ang kabuuang lakas ng isang Zuan class ay mas malakas kaysa sa isang Huang class. Siyempre, walang ganap. Halimbawa, Zon at ikaw. Nakikita ko na ang iyong kasalukuyang lakas ay malamang na nasa isang Dadoshi, tama ba? Biglang tinitigan ni Instructor Rowling si Xiaoyan at nagtanong. Nang marinig niya ang tanong ni Instructor Rowling, binato ni Xiaoyu si Xiaoyan ng nagtatakang sulyap. Ang kasalukuyang kanya ay may lakas lamang ng isang 5-star Doshi. Ang taong ito ay naging isang Dadoshi pagkatapos umalis ng 2 taon. Hindi ba ang bilis ng pag-unlad na ito ay medyo mabilis? Oo, bahagyang tumango si Xiaoyan sa ilalim ng gulat na tingin ni Xiaoyu. Isa ka talagang abnormal na nilalang na may kukumpara sa babaeng ito, Zon. Bumulong ang instructor na si Rowling. Ayon sa mga patakaran, hindi ko rin may lalahad ng labis tungkol sa mga usapin ng Inner Academy. Gayunpaman, dahil matatawag itong tunay na core ng Jianan Academy, magkakaroon ito ng mga lugar na mahirap ikumpara sa Outer Academy. Makikinabang lamang ito sa iyo kung makapasok ka. Sige, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Nilakihan ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi. Habang papunta rito, narinig niya ang pagbanggit ni Yao Lao sa Inner Academy na iyon. Ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataong makapasok dito. Natural na hindi siya takutol. Sa iyong lakas, sa palagay ko ay hindi dapat maging napakahirap maningil sa top 50, hanggat hindi mo makikilala ang ilang tao tulad ni Baishan at Little Witch. Nakahinga rin ng maluwag si Instructor Rowling nang makita niyang tumatango-tango si Xiaoyan habang nagpapatuloy. Baishan. Little Witch. Parang narinig ko na ang pangalawang pangalan na binanggit ng instructor 2 taon na ang nakararaan. Inulit ni Xiaoyan ang 2 pangalang ito sa kanyang bibig habang siya ay nakangiti, nang hihina ang kanyang boses. Ang Baishan na iyon ay isa sa mga pinakakilalang tao sa Outer Academy ng Jianan Academy sa loob ng 2 taon na ito. Gwapo siya at napakalakas. Nabaliw din sa kanya ang hindi kilalang bilang ng mga babaeng estudyante. Bukod dito, mukhang isa rin siya sa mga nanliligaw kay Zon. Kahit na hindi ko sabihin sa iyo, darating siya at hahanapin kanya mamaya. Tinapan ni Instructor Rowling ang kanyang bibig at tumawa sa magandang paraan. Walang magawang umiling si Xiaoyan. Tungkol sa Little Witch na iyon, apo siya ng Deputy Headmaster. Hindi simple ang background niya. Ito, kasama ang kanyang nakakatakot na talento sa pagsasanay na hindi mas mahina kaysa sa iyo, pati na rin ang personal na pagtuturo sa kanya ng Deputy Headmaster, sa tingin ko ay maaaring mas malaki ng bahagya ang kanyang lakas kaysa kay Baishan. Dahil sa kanyang independent at espesyal na estilo ng paggawa ng mga bagay, siya ay may katulad na kagandahan sa kanyang mga bagay, pati na rin ang kanyang mga tao sa kanyang kagandahan. Akademya. Gayunpaman, mukhang wala siyang gaanong interes sa mga lalaki, sa halip, gusto niya ang mga babae sa ugali ni Zon at ang kanyang talento, siya ay isang natural na target na pinagnanasaan ng Little Witch. Kaya't ang iyong hitsura ay dapat din siyang makaramdam ng galit sa iyo. Si Instructor Rowling ay umubo, habang medyo namumula ang mukha niya.
Medyo naging kakaiba ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Itinagilid niya ang kanyang ulo at tinitigan ang kaparehong walang magawang si Zun bago sinabi sa paraang nagmumungkahi na hindi niya magawang tumawa o umiyak. Nahuli ang mga lalaki at babae. Sinunod ni Zun ang ugali ni Xiaoyan at ikinalat ang kanyang mga kamay, na nagpapahiwatig na wala rin siyang pagpipilian tungkol sa bagay na ito. Siya ay pinananatiling isang sapat na mababang profile sa loob ng 2 taon na ito. Minsan na rin siyang sumuko sa pagsali sa Inner Academy Qualifying Competition dahil kay Xiaoyan. May mga kalaban talaga kahit saan. Mahinang bumantong hininga si Xiaoyan. Inangat niya ang kanyang ulo at ngumiti habang sinabi niya kay Instructor Rowling. Gayunpaman, alang-alang sa pag-promote ni Instructor Rowling, gagawin ko ang lahat para makapasok sa top 50. Iyan ay mabuti. Dapat kang magpahinga dito para sa araw na ito. Ito ang lugar kung saan ako tumutuloy. Kadalasan, dito rin ako nakatira sina Zun at Yu. Simula bukas, ang mga malalakas na tao sa qualifying competition ay lilito. Kapag dumating ang oras na iyon, magkakaroon ka ng ilang baseline ng lakas ng mga kalaban na ito. Tumayo si Instructor Rowling, iwinagayway ang kanyang kamay at nagturo. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Sa isang tahimik na silid, na puno ng mga istant ng libro, 7 matandang lalaki ang nakaupo sa mga upuan sa paligid ng isang pabilog na mesa. Nakaupo sa gitna nila ang matandang lalaki na nakausap ng dalagang nakasuot ng pulang damit sa lugar ng kompetisyon kanina. Mula sa kanyang chi, na kalmado gaya ng dati, makikita ng isa na malamang na hindi mababa ang kanyang aktwal na lakas at posisyon. Kung tutusin, isang ordinaryong matandang lalaki ang walang kwalifikasyon na maupo sa meeting room na ito na nagpasya sa malaki at maliliit na bagay sa loob ng akademya. Sa sandaling ito, ang matandang iyon, na tinawag ng dalagang nakasuot ng pulang damit bilang Deputy Headmaster, ay dahan-dahang naglagay ng isang dokumento sa kanyang mga kamay pababa. Ang kanyang tingin ay minsang tumingin sa paligid ng silid at sinabing may mahinang ngiti. Itong Xiaoyan ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Nakipagtalo siya sa Mystic Cloud Sect ng Jiama Empire gamit ang kanyang sariling lakas at kahit na direktang pumatay ng isang malakas na dawang bago sa wakas ay matagumpay na nakatakas mula sa mga kamay ng isang Daozang. Ang battle record na ito ay isang bagay na kahit na ang mga nangungunang estudyante sa Inner Aki ay magkakaroon. Nang marinig nila ang mga salitang lumabas sa bibig ng matanda, ang gulat ay bumalatay sa mga nangungunot na mukha ng ilang matandang nasa paligid. Ito ang impormasyon tungkol kay Xiaoyan. Maaari mong tingnan ang lahat para sa iyong sarili. Pinitik ng Deputy Headmaster ang kanyang daliri at ang impormasyong nasa harapan niya ay automatikong kinunan patungo sa mga matandang iyon sa ibaba. Marahang tinapik ng daliri niya ang ibabaw ng mesa. Maya-maya pa, narinig niya ang gulat na paghinga na ibinuga ng matatandang iyon, na natapos ng basahin ang impormasyon, ng sabay-sabay. Napangiti siya habang sinasabi. Napakalaki ng kanyang potensyal. Gayunpaman, ang kanyang relasyon sa Mystic Cloud Sect ay medyo lumala ng kaunti at sa pangkalahatan ay hindi maaaring mamagitin. Ang kanyang potensyal ay talagang napakahusay. Kung aayusin natin siya ng maayos, maaaring isa na siyang malakas na tao sa tuktok. Isang matanda na may kulay abo na damit ang mahinang nagsabi. Hindi tayo dapat masyadong mag-alala tungkol sa Mystic Cloud Sect. Sa isang Daozang lang, wala silang lakas ng loob na gumawa ng anuman sa atin, ang Jianan Academy. Ang Mystic Cloud Sect ay talagang wala. Ngunit sa likod nila, ang Deputy Headmaster ay kumunot ang kanyang mga kilay. Nasa kalagitnaan pa lang siya ng pagsasalita nang bigla siyang tumahimik. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Sa wakas, hindi niya isiniwalat ang ilan sa mga mas sensitibong bagay. Ikinaway niya ang kanyang mga kamay at sinabing, dapat nating obserbahan ng kaunti si Xiaoyan. Kung talagang may halaga ang pag-aayos sa kanya, maaari nating subukan. Oo. Nang marinig nila ito, ang ibang matatandang lalaki ay walang anumang pagtutol habang sila ay tumango. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa nang makita nilang tumahimik ang Deputy Headmaster. Bahagyang umindayog ang kanilang mga katawan at kakaibang nawala sa kanilang mga upuan.
Tahimik ang malalim na gabi habang ang mahinang liwanag ng buwan ay nakakalat pababa. Ang espesyal na natatanging bahay na iyon ay lumitaw na hindi karaniwang tahimik sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang puting anino ang biglang sumili mula sa tahimik na gabi. Dahan-dahang dumaikit ang kanyang mga paa sa isang sanga ng puno habang ang kanyang katawan ay matikas na naanod sa isang maliit na tumpok ng mga durog na di kalayuan sa bahay. Ang kanyang kalmadong tingin ay direktang itinutok patungo sa isang partikular na silid ng bahay, at isang malabong kulay pilak na Daochi, na bahagyang nakikita, ay lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. Shoo! Pagkaraan lamang ng isang saglit pagkatapos lumitaw ang Daochi sa loob ng puting anino, isang itim na anino ang bumaril mula sa loob ng bahay sa paraang parang kidlat. Pagkatapos ng ilang beses na paglukso at pagwalas, tuloy-tuloy siyang dumapo sa isang malaking bato na hindi kalayuan sa puting anino. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at walang pakialam na tinitigan ang nakaputing damit, gwapo, tuwid at matangkad na lalaki. Nagbanggaan ang dalawang pares ng mga mag-aaral sa madilim na gabi. Ang ilang mga spark ay lumabas ng walang anumang paunang babala. Iwan mo siya. Maaliwalas ang boses ng lalaking nakaputing damit habang dahan-dahan itong gumagala palabas. Tumawa ng mahina si Xiaoyan nang marinig niya ito. Bahagya niyang inangat ang ulo. Ang maselang at makisig na mukha na iyon ay lumilitaw na napakaliit sa ilalim ng liwanag ng buwan. Maglakas loob ka ba? Battle Through the Heavens. Kabanata 410. Pag-aaway sa unang pagkakataon. Umalangaw-ngaw ang mahinang mga salita sa buong magdamag na hindi nawawala. Malamig ang mga mata ng binata na nakaputing damit, habang nakatitig sa walang kibo at mayabang na mukha ng isa pang binata. Walang ibang sinabi ang una. Bahagyang pumihit ang kanyang mga palso at nagsimulang magtimpla sa kanyang palad ang malabong kulay pilak na si Daochi. Sa totoo lang ay may mahina, malambot, at mahinang tunog ng kulog na ibinubuga mula sa loob nito. Lightning type Daochi. Bumakas ang pagtataka sa mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ang mahinang kidlat na ibinuga mula sa kulay pilak na Daochi na iyon. Hindi niya inaasahan na ang taong ito ay talagang nagtataglay ng pambihirang elementong Daochi na ito, katulad ng kanyang pangalawang kapatid. Ginalaw ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Umapaw din ang isang maputlang berdeng Daochi mula sa kanyang palad habang pinagmamasdan ni Xiaoyan ang binatilyong ito na nakaputing damit na nakilala niya minsan sa araw na may walang pakialam na ekspresyon. Wala siyang kahit katiting na takot o pagkamahiyain. Ang mahihina ay walang mga kwalifikasyon para angkinin siya. Ang lalaking nakaputing damit ay walang pakialam kay Xiaoyan, na hindi umiwas. Siya ay tumawa ng malamig at ang kanyang mga daliri sa paa ay biglang itinulak mula sa tumpok ng mga durog na bato. Ang kanyang katawan ay naging isang silver glow na tumawid sa kadiliman, at pumutok ng paputok patungo kay Xiaoyan sa paraang parang kidlat. Dahil sa matalim na open siba nitong nakaputing binata sa loob ng dilim, ilang mahinang kulog ang lumitaw ng wala saan. Ang silver glow ay mabilis na lumawak sa loob ng maitim at itim na mga mata. Nanatiling kalmado pa rin ang ekspresyon ni Xiaoyan. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang kanyang kamay at ang isang maputlang berdeng kulay na Daochi ay dahan-dahang dumura at lumiit sa kanyang kamao, katulad ng maraming maliliit na mahahaba na ahas. Bai Shan, anong ginagawa mo? Ang pilak na ningning ay nagbubukas sa madilim na gabi. Gayunpaman, nang si Xiaoyan ay handa nang hindi sinasadyang kontrahin ang pag-atake, isang magandang sigaw, na naglalaman ng kaunting galit, ang biglang bumasag sa katahimikan ng gabi. Mabilis na kasunod nito, isang gintong kinang ang lumabas at sa wakas ay naharang ang pilak na ningning sa himpapawid. Ang dalawang enerhiya ay biglang nagbanggaan, at isang matinding enerhiyang bagyo ang humihip sa mga pira-pirasong bato sa lupa hanggang sa lumipad sila sa lahat ng direksyon. Walang magawang umiling si Xiaoyan nang tumunog ang magandang sigaw. Dahan-dahan niyang niluwagan ang kanyang mahigpit na nakakuyom na kamao at iniangat ang kanyang ulo upang pagmasdan ang lalaking nakasuot ng puting damit, na ang katawan ay nag-flash pabalik sa isang sanga ng puno pagkatapos na maarang ng gininto ang ningning. Isang mapatla berdeng kulay na figure ang lumabas sa bahay at lumitaw sa gilid ni Xiaoyan pagkaraan ng ilang sandali. Ang kanyang mga kilay ay patayo habang ang kanyang magandang mukha ay naglalaman ng bakas ng galit, habang siya ay nakatitig sa lalaking nakaputing damit sa sanga ng puno.
Wala lang. Gusto ko lang makipag-spar ng kaunti kay Junior Xiaoyan. Pagkaraang makitang lumitaw ang dalagang nakaberdeng damit, nanatiling nakapos ang tingin ng lalaking nakaputi sa kanyang katawan. Malamig niyang sinulyapan si Xiaoyan sa kanyang tabi at agad na sinabing may mahinang ngiti. Zon bakit kailangan mong mabalisa? Sa kakayahan ni Junior Xiaoyan, paano siya makakasali sa Inner Academy Qualifying Competition kung hindi man lang niya maharangan ang isang random na suntok ko? Senior Baishan, ginagalang lang kita dahil nirerespeto kita bilang isang senior. Gayunpaman, kung patuloy kang nagdudulot ng hindi makatwirang gulo sa ganitong paraan, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita sa iyo ng anumang mukha. Dahan-daang pinatahimik ni Zon ang galit sa kanyang puso habang marahang sumagot. Bahagyang nagbago ang kalmadong mukha ni Baishan nang marinig niya ito. Mula nang makilala niya si Zon maaaring hindi maituturing na sobrang close ang kanilang relasyon, ngunit base sa naisip niya, kahit papaano ay maituturing silang magkaibigan. Gayunpaman, nang marinig niya si Zon na talagang gumagamit ng ganoong tono para kausapin siya, hindi niya mapigilan ang mga emosyon sa loob ng kanyang puso, kahit nasa kanyang pakana. Lalong naging pangit ang kanyang ekspresyon. Kung lalaki ka, huwag kang magtago sa likod ng babae. Dahan-daang huminga ng hangin si Baishan at pinigilan ang galit sa kanyang puso. Malamig niyang sinulyapan si Xiaoyan, itinaas ang gilid ng kanyang bibig at malamig na tumawa ng may pang-aalipusta. Baishan, mas mabuting huwag kang samobra. Tahimik na lumubog ang mukha ni Zon Kinamayan niya ang kanyang pinong kamay at mabilis na nagsimulang mag-ipon sa kanyang palad ang isang kulay gintong enerhiya. Matapos ang paulit-ulit na galit ni Baishan kay Xiaoyan, naabot na niya ang kanyang breaking point. Babae, manatili ka sa likod. Mabuti para sa aming mga lalaki na ayusin ang mga bagay na ito. Biglang inabot ni Xiaoyan ang isang kamay at hinawakan ang palso ni Zon Lumingon siya para tingnan, para lamang makita ang mahinang ngiti sa mukha ni Xiaoyan. Sa kanyang pag-unawa kay Xiaoyan, alam niya na pagdating sa ganoong pagkakataon, magiging seryoso siya. Agad siyang nag-alinlangan saglit at tumanggo lang siya at umatras ng isang hakbang. Gusto mo bang lumaban? Si Xiaoyan ay humakbang pasulong, pinaikot ang kanyang leeg. Sinulyapan niya si Baishan sa mga sanga, at mahinang nagtanong ng nakangiti. Wala akong pakialam kung gusto mo. Dahan-daang pinitik ni Baishan ang kanyang manggas habang malamig niyang sinabi. Nang makita niya si Zon na matagal nang malayo sa kanya, ay talagang masunurin at masunurin kay Xiaoyan, isang masamang alab ang sumiklab sa loob ng kanyang karaniwang kalmadong puso. Sa kanyang hitsura, lakas at talento sa pagsasanay, sa anong paraan siya naging mas mahina kaysa sa taong ito na tinatawag na Xiaoyan sa kanyang harapan. Gayunpaman, bakit? Patuloy niya itong binabalewala. Akala ko. Isang malamig na sigaw ang biglang lumabas sa loob ng bahay. Agad na lumipad palabas si Instructor Rowling. Medyo pangit ang kanyang ekspresyon habang nakatingin kay Baishan bago siya nagsalita sa malalim na boses. Estudyante Baishan, itong walang ingat mong aksyon ay labag sa mga patakaran ng akademya. Kung gusto mo siyang hamanin, maaari mong hintayin kung sino ang mas magaling sa qualifying competition. Sa pamamagitan ng palihim na pagpunta sa gabi, hindi lamang ang iyong mga aksyon ay labag sa mga patakaran, ngunit maaari ka ring mapakinabangan ng iba. Nang makitang kahit si Instructor Rowling ay lumabas na rin pagkatapos maistorbo, walang magawa si Xiaoyan na umiling. Alam niyang hindi nila kayang labanan ang labanan ngayong gabi. Kaagad, maaari lamang niyang bawiin ang Dao Qi sa kanyang katawan, hinayla si Zon bago tumalikod, at dahan-dahang naglakad patungo sa bahay. Xiaoyan, sana ay hindi ka maalis sa qualifying competition. Ang mahihina ay walang karapatang makakuha ng anuman. Pagdating ng oras na iyon, umaasa din ako na huwag kang magpatuloy sa pagtatago sa likod ng isang babae. Ang isang lalaki na kinikilala ni Zon ay hindi dapat maging duwag, tama ba? Mahinang sabi ni Baishan habang pinagmamasdan ang likod ng 2 taong nakatalikod. Shoo! Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na hangin. Isang puwersa ang lumagpas sa itim na kadiliman at marahas na binasag patungo sa mukha ni Baishan.
Isang malamig na kislap ang sumilay sa mukha ni Baishan nang maramdaman niya ang rumaragasang lakas ng hangin na papunta sa kanya mula sa harapan. Marahan niyang pinitik ang kanyang daliri at isang tipak ng silver light ang pumutok ng paputok. Tuluyan na itong bumangga sa rumaragasang lakas ng hangin at agad itong nabasag ng pulbos. Kung ang isa ay tumahimik upang makita kung ano ang bagay na inilabas, makikita na ang bagay na orihinal na sumasabog sa hangin ay talagang isang piraso ng bato. Pwede bang hindi ka masyadong magpakatanga tulad ng isang babae? Ikaw si Baishan, di ba? Isa sa mga tinaguriang sikat na tao. Ikaw ay ganon-ganon lang. Maaaring ikaw ay isang napakamakaranasan na tao pagdating sa selos ngunit hindi mo kailangang sabihin sa akin ang mga mabangis at walang kwentang salita gamit ang iyong pang-ahit na dila. Magkikita tayo sa qualifying competition. Unti-unting tumunog ang mahina, madilim at malamig na boses ni Xiaoyan. Iiwan mo siya kapag natalo ka. Malamig na tumawa si Baishan. Sigurado ka bang Baishan ang tawag sa'yo at hindi tanga? Biglang huminto ang mga yabag ni Xiaoyan na papasok na sana sa bahay. Lumingon siya, at malungkot na tumingin sa berdeng mukha na si Baishan. Pagkatapos nito, umiling siya at hinayla ang tumatawa na si Zhon'er habang naglalakad sila papasok ng bahay. Dapat pumunta ka. Hindi napigilan ni Instructor Rowling na mapabuntong hininga habang pinagmamasdan ang berdeng mukha na si Baishan. Karaniwang napakakalma ang taong ito. Bakit siya naging ganito kabilas sa harap ni Xiaoyan ngayon? Mukhang malalim ang iniisip niya para kay Zhon'er. Kung hindi ito magreresulta sa pagkawala ng kanyang paa sa ganitong paraan. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang ito, tumalikod si Instructor Rowling at naanod sa bahay, naiwan si Baishan na mag-isa. Ang kanyang ekspresyon ay berde sa isang sandali at puti sa isa pang sandali, habang siya ay nakatayo sa sanga ng puno, tinitiis ang malamig na hangin sa gabi. Tumayo si Baishan sa sanga ng puno at huminga ng malalim ng nagyayelong malamig na hangin. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang kanyang kamao at bamulong. Talagang hindi inaasahan na talagang mawawalan ako ng lakas ng loob ng ganoong kalawakan dahil sa kanya. Kaya, tiyak na magiging akin siya. Ang Xiaoyan na iyon. Matatalo ko siya sa qualifying competition. Ang babaeng gusto ko, ako, si Baishan. Paano siya tatakbo? At saka, napakahusay niya. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon si Xiaoyan? Pagkasabi lamang nito ay unti-unting bumawi ang mukha ni Baishan. Walang pakialam niyang sinulyapan ang bahay, at marahang idiniin ang sanga ng puno gamit ang kanyang mga daliri sa paa. Bumaba ang kanyang katawan at sa ilang kagyat na paggalaw, nawala siya sa madilim na itim na gabi. Pinagmasdan ni Xiaoyan ang puting kulay na figure, na nakalayo, mula sa gilid ng isang bintana sa bahay. Nanliit ang kanyang mga mata at isang malamig na kislap ang bumungad dito. Lumingon siya, tinitigan si Zhon'er sa likod niya at walang magawang umiling, sinabing, "Babae, nabuhay ka ba ng maayos nitong nakaraang 2 taon?" Hinawakan ng maselang kamay ni Zhon'er ang kamay ni Xiaoyan habang marahan itong tumanggo. Hinayla ang kamay ni Zhon'er, umupo si Xiaoyan sa harap ng bintana, at pinagmasdan ang ningning ng mga bituin sa kalangitan. Bigla siyang bamulong nang nakangiti. Gusto mo bang malaman kung paano ako nabuhay nitong nakaraang 2 taon? Muli ay marahang tumanggo si Zhon'er. Hinawakan niya ang kamay ni Xiaoyan sa pagitan niya at naramdaman ang bahagyang init. Gamit ang isang kamay, dahan-dahang hinaplos ni Xiaoyan ang malambot at itim na buhok ni Zhon'er, na umaabot sa kanyang baywang. Natahimik siya sandali. Saka lang lumabas ang boses niya na medyo paos. Dahan-dahan niyang binanggit ang lahat ng mga pangyayari pagkatapos niyang lisanin ang Wutan City noon ng paisa-isa. Siyempre, pinili niyang malabo na ipasa ang mga koneksyon niya sa ilang babae sa panahong ito, ang Heavenly Flame, at iba pang bagay na kailangang itago. Ang pag-alis sa Wutan City, pagpasok sa Magical Beast Mountain Range, paglusob sa disyerto, paggawa ng gulo sa Moklan, pagpasok sa kabisera, pagdamana sa lahat gamit ang kanyang husay sa panahon ng Alchemist Grand Meeting, pag-akyat sa Misty Cloud Mountain, pagkatalo kay Nolan Yanran, pakikipaglaban sa buong sekta ng mag-isa, pagpatay sa isang malakas na Dao Wangping, at pagkatapos noon,
tumakas sa kamay ng isang malakas na zang. Bawat isa sa mga pangyayaring ito na nakakapukaw ng kaluluwa at kumukulo ng dugo ay binanggit ni Xiaoyan ng walang pakialam. Bagamat walang pakialam ang kanyang tono, ang iba't ibang panganib na nakapaloob sa mga ito ay naging sanhi pa rin ng pakiramdam ng mga tao na ang kanilang mga puso ay hawak ng mahigpit. Sa gilid ng bintana, ang mahinang liwanag ng buwan ay nakakalat pababa, na nagniningning sa binata at dalaga, na tinakpan sila ng isang layer ng malabong, pilak na sinulid. Ilang sandali matapos ang mga salita ni Xiaoyan, si Zhon ay bumagsak din sa isang katahimikan. Marahang nakasandal ang ulo niya sa balikat ng una. Kahit na alam na niya ang karamihan sa mga pangyayari, nakaramdam pa rin siya ng pagkabalisa sa kanyang puso nang muli niyang marinig na nagsalita si Xiaoyan tungkol dito. Nabuhay din siya nitong 2 taon ng napakapait. Senior Brother Xiaoyan. Naniniwala ako na sa oras na bumalik ka sa Jiama Empire, hindi ka na mahahadlangan ng Misty Cloud Sect. Ngumiti si Zhon at sumagot ng malumanay na boses pagkaraan ng ilang sandali. Napangiti ng mahina si Xiaoyan. Itinaas niya lamang ang kanyang ulo at pinagmasdan ang malawak na mabituing kalangitan. Sa sulok ng pader, hindi kalayuan sa likuran nilang dalawa, si Instructor Rowling ay nakasandal sa isang pader. Unti-unting tumaas at bumagsak ang kanyang dibdib, habang puno ng gulat ang kanyang mukha.